Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1021-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang makitang lubos na sigurado si Trenton, naging napakapangit ng ekspresyon ni Dorian. Sa pagpasok sa lupain ng mga espiritu ng mga ninuno, kailangang harapin ng isang tao ang pagpapatunay ng tagapag-alaga ng libingan. Kung walang lubos na kumpiyansa, ito ay katumbas ng pagpasok at paghahanap ng kamatayan. Nang ahas si Trenton na sabihin ito, natural lamang na lubos siyang nagtitiwala kay Mateo. Sa pagkakataong iyon, nag-alangan si Dorian. Kapag nakuha na ni Mateo ang pagkilala bilang tagapagbantay ng libingan, para na rin itong pagkumpirma ng kanyang pagkakakilanlan bilang Panginoon ng angkan ng mga dragon. Sa puntong iyon, wala nang puwang para baguhin ang sitwasyon. Tahimik na nakatayo lang si Mateo sa tabi at hindi umiimik. Gustong hiramin ni Trenton ang momentum niya para maglabas ng sama ng loob, natural lang na hindi siya pupunta at sisirain ang loob niya. Pero nahalata rin niya na talagang may intensyon si Trenton na papasukin siya sa angkan ng mga dragon at palitan si Dorian. Kung tungkol naman sa dahilan, halos nahulaan na rin ni Mateo ang ilan dito. Ang paglalabas ng mga hinaing ay isa lamang aspeto. Masasabi pang ang ginagawa ito ng maginhawa. Ang tunay na intensyon ni Trenton ay gusto niyang hiramin nito ang kapangyarihan ng angkan ng dragon upang makaganti. Sa labanan ng puting tigre, malinaw na naramdaman din ni Trenton ang kapangyarihan ni Carson at ng kasalukuyang Medicine King Hall. Naramdaman niya na mahirap para kay Mateo na itayo ang isang gumuguhong gusali ng mag-isa. Kaya naman naisip niyang gamitin ang ganitong paraan para tulungan si Mateo. Humph! Paano kung si Mateo ay may Sacred Dragon Token? Paano kung si Atavism Dragon Soul? Sa huli, isa lamang siyang tao. Trenton, isa ka lamang traidor sa lahi ng dragon. Ngayon, nagdala ka ng tao sa angkan ng dragon para pilitin ang pagbibitiw sa trono. Hindi ba nakakatawa para sa iyo? Nang nasa pagitan na si Dorian ng bato at matigas na lugar, lumapit si Jinbo. Matatag siyang nanatili sa katauhan ni Mateo at sarkastiko ring nagsalita tungkol sa katauhan ng traidor na si Trenton. Aaminin na isa itong matalas na kontra-atake. Nang biglang lumabas ang mga salitang iyon, medyo naging kakaiba ang kapaligiran. Bahagyang lumungkot din ang mukha ni Mateo, at malamig niyang sinabi, "Ganoon ba?" Sa simula, hindi talaga interesado itong si Croswell sa Panginoon ng angkan ng dragon. Pero base lang sa sinabi mo, kailangan kong sumugod sa lupaing ito ng mga espiritu ng ninuno. Kung may kwalifikasyon man itong si Croswell na maging Panginoon ng angkan dragon, hindi rin mahalaga kung sasabihin man ito ng tagapagbantay ng libingan. Dapat ay mahalaga, hindi ba? Mas lalong nagpapangit sa ekspresyon ng trio Jinbo ang mga sinabi ni Mateo. Hindi talaga interesado si Mateo na maging Panginoon ng angkan ng mga dragon. Pero hindi niya talaga hinayaan na may sino man na Sir si Trenton. Base sa pagkakaintindi ni Mateo kay Trenton, walang paraan na siya ang traidor ng Dragon Clan. Bukod pa rito, pagkatapos ng mahabang panahon, may napansin din si Mateo. Malamang na may nagplano laban kay Trenton noon. Kaya naman lagi niya itong isinasa puso. Ngayon, dahil ginamit ito ni Jinbo para atakihin si Trenton, nagkaroon ng gulugod si Mateo. Kahit hindi niya alam kung bakit, nakumpirma ni Mateo na dapat mayroong anumang uri ng relasyon sa pagitan niya at ng angkan ng dragon. Ang perpektong katawan ng puting tigre ni White Light ay lubos na iginagalang ng tagapagbantay ng libingan, kaya't ang kanyang Atavism Dragon Soul ay mas nakahihigit pa sa kanya. Hindi makapaniwala si Mateo na tatalikuran siya ng tagapagbantay ng libingan. Matthew, huwag kang masyadong mangapi. Nagbabantang sabi ni Jinbo, ngunit sa loob-loob ay nanginginig. Malamig na ngumiti si Mateo at sinabing, nakakainis yan. Ayaw nyo na nga sa ninuno nyo tapos sasabihin nyo pa na sobra akong binyo bully. Kung hindi kayo naniniwala na makukuha ng Croswell na ito ang pagkilala ng tagapagbantay ng libingan, malamang hindi rin kayo kakabahan. Dahil kinakabahan kayo, malamang 80% na ang paniniwala ninyo sa puso niyo, di ba? Hindi na magalit si Jinbo. Malamig na sumengot na lang siya at hindi na naglakas loob na gumanti. Tiyak ang ebidensya, hindi sila ang baalang hindi maniwala.
Ang iba't ibang kakaibang bagay na nangyari kay Mateo, tanging ang atavism Dragon Soul lamang ang makapagpapaliwanag ng mga ito. Bukod pa rito, habang hawak ang Sacred Dragon Token, hindi makahanap ng dahilan si Dorian para tumanggi. Dahil galing sa lahi ng tao, hindi na napigilan ng dahilang ito ang yapik ni Mateo na maging Panginoon ng angkan ng dragon. Nakaramdam si Trenten ng labis na kalayaan sa kanyang puso nang makita niyang walang sinasabi ang trio ng Dorian. Hey! Noon, kung hindi dahil sa matandang ito, nasaan kaya ang libu-libong taon ng iyong kaluwalhatian? Traidor! Wala talagang kahihiyan si Xinghan. Sabi ni Trenten nang may malamig na ngiti. Nagbago ang ekspresyon ni Chen Ao, at sinabi niya, Elder Trenten, ano ba talaga ang nangyari noon? Kahit na naniniwala akong hindi mo pagtataksilan ang angkan ng dragon, pero hindi ka pa rin bumalik sa huli. Ikinumpas ni Trenten ang kanyang kamay at sinabing, parang lumang dawa at lumang lingga na lang iyan. Ano pa ang silbi ng pagsasabi nito? Note. Ibig sabihin ay mga lumang paksa ng usapan. Wala talagang kahit kaunting balak si Mateo na ipagtanggol ang sarili. Hindi sinasadyang napabuntong hininga rin si Mateo nang mapansin niya ito. Kung ganoon kalawak ang pag-iisip ni Trenten, paano niya nagawang ipagkanulo ang angkan ng mga dragon? Hindi alam ng iba, pero alam ni Mateo na kasama niya si Lian Fang ng mga oras na iyon. Dahil sa lakas ni Fang, ang pagbabalik sa angkan ng mga dragon upang maghiganti kay Trenten, walang makakapigil dito. Pero, hindi niya ginawa. Buntong hininga. Sa sandaling iyon, isang mahabang buntong hininga ang umalangaw-ngaw, na bumasag sa medyo hindi pagkakasundo na sitwasyon. Isang figure ang dahan-daang lumitaw. Ito ay isang matandang lalaki na ang buhok at balbas ay pawang puti. Nang makita siya ni Dorian at ng iba pa, nagbago ang kanilang mga mukha, at yumuko sila upang magbigay pugay at sabihing, matandang ninuno. Ikinumpas ni matandang ninuno ang kanyang kamay at sinabing, nandito na si Lord Trenten, hindi ba't pinapaikli ninyo ang aking buhay sa pagtawag sa akin na matandang ninuno? Ang di maaangking ina po, si Arlott, ay nagbibigay pugay kay Lord Trenten. Matandang ninuno Chen Ao. Tila matagal nang alam ni Trenten ang tungkol sa pag-iral ni Arlott at hindi siya nagulat sa kanyang hitsura. Walang pakialam na sinabi niya, isa ka ring matandang lalaki na halos nasa kalahati na ng mundo. Hindi mo na kailangang magbigay ng ganitong tame time na paggalang. Kahit na sinabi niya iyon, tinanggap pa rin ni Trenten ang pagyukong ito ng walang pag-aalinlangan. Natapos ang pagpupugay ni Arlott at muling yumuko ng malalim kay Mateo at sinabing, nagbibigay pugay si Arlott sa bagong Panginoon ng Asher Dragon Clan. Nang makita ni Dorian at ng iba pa ang eksenang ito, lubhang nagbago ang kanilang mga ekspresyon habang nagmamadaling sinabi, matandang ninuno. Tumahimik kayo. Ibinabalik ni Mateo ang Sacred Dragon Token sa angkan na ang karaniwang Panginoon ng lahi ng dragon. Dorian, bakit hindi pa kayo nagbibigay pugay sa bagong Panginoon? Kayo rin. Diretsong putol ni Arlott sa sinabi ni Dorian at mariing sinabi. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dorian. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang pakikitungo ng matandang ninuno sa ilang lalaking walang malinaw na pinagmulan. Hindi niya napigil ang salungatin ang mga salita ng matandang ninuno. Nakapaglakad lang siya at yumuko kay Mateo nang may pag-aalinlangan. Nakita na ni Dorian ang bagong Panginoon. Hindi rin nang ahas na sumalungat sina Jinbo at ang iba pa at lumapit din upang magbigay pugay. Medyo naguluhan si Mateo. Bakit ang bilis magbago ng tono? Hindi kayang iwan ni Dorian ang posisyong ito bilang patriarka, kaya naman gumagawa siya ng lahat ng uri ng balakid para sa bagong Panginoon. Humihingi ng paumanhin si Arlott sa iyo para sa kanila. Habang sinasabi niya, yumuko siyang muli kay Mateo. Dali-daling tinulungan siya ni Mateo na makatayo at sinabing, hindi kailangang maging ganito si Senior. May kutob ako kay Mateo. Hindi lang dapat nila inatake si Senior Trenten. Nang marinig ni Mateo na binanggit si Trenten, muling bumantong hininga si Arlott at sinabing, ang sekretong ito ay nakatago sa angkan ng mga dragon sa loob ng 50,000 taon. Ngayon, dapat din itong ibunyag. Panginoong Trenten, ang mga bagay noon, si Patriarch Xinghan ay walang katapusang nahihiya at nagkasala kalaunan. Kung titingnan ng salaysay na lahat ay kabilang sa iisang angkan, patatawarin mo ba siya?
Pero sabi ni Trenten nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, mabuti na lang at may matino namang tao ang pamilya Ao. Kaya lang, bakit naman susubukan ng matandang ito na makabawi sa isang patay na tao? Kung traidor talaga ang matandang ito, kahit palipulin ko ang angkan ng dragon noon, hindi rin naman imposible. Huwag mong isipin na nagyayabang ang matandang ito, ang lakas ng matandang ito noon ay hindi talaga gaya ng naiisip ninyong lahat. Ang mga salita ni Trenten ay nagdulot ng walang katapusang takot sa lahat. Sa kasalukuyan, isa lamang siyang espiritu ng artifact, at taglay pa rin niya ang nakakatakot na lakas. Noong nasa kasagsagan pa lamang siya ng kanyang buhay, hindi maisip ang antas ng takot na nararamdaman niya. Hindi lang nila alam na nakilala pala ni Trenten si Lian Fang kalaunan. Doon siya talagang nakakatakot. 1022. Senior Trenten, sa totoo lang, ang junior na ito ay matagal nang mausisa tungkol sa mga lumang score mo noon. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Biglang tanong ni Mateo na may kuryosidad. Nang marinig ang tanong ni Mateo, nakinig din ang iba, lalo na si Chen Ao. Ang taong pinakaiginagalang niya noon ay si Trenten. Ngunit kalaunan, pinalayas si Trenten sa angkan ng mga dragon dahil sa krimen ng pagtataksil sa sariling angkan. Dahil dito, hindi niya ito matanggap ng ilang panahon. Sumulyap si Trenten kay Mateo at sinabing, "Buwisit ka, alam kong gusto mong itama ang pangalan ko." Ang tagal na ng panahon, ano pa ang saysay ng hindi nararapat na reputasyong ito? Ang mga tauhan noong panahong iyon ay naging mga tuyong buto na sa isang sementeryo. Puro salita lang ang sinasabi ko, baka hindi rin nila paniwalaan. Totoo ngang mausisa si Mateo, pero hindi pa siya mausisa sa loob ng 1 o 2 araw. Sa loob ng maraming taon, hindi kailanman nagbukas ng bibig si Mateo para magtanong noon. Ang pagtatanong sa harap ng lahat sa oras na ito, natural lang na para maitama ang pangalan niya. Nagmamadaling sinabi ni Arlott, "Panginoon Trenten, kahit hindi alam ni Arlott ang nangyari, alam kong madalas na sinisisi ni Patriarka Xinghan ang sarili niya noong takip silim na siya, sinasabing si Panginoon Trenten ang pinakanabigo niya sa buhay na ito." Narinig din ito ni Arlott na binanggit ito ni Ama at nalaman niya ang bagay na ito. Sa kasalukuyan, si Arlott na lang ang nag-iisa. Oo, Elder Trenten. Noong ikaw ang namamahala sa hangin at mga ulap noon, isa pa lamang akong nakababata at wala akong awtoridad na magsalita. Pero naniniwala ako na tiyak na hindi mo pagtataksilan ang angkan. Sa totoo lang, dahil din sa bagay na ito kaya palagi akong may hindi magandang relasyon sa Patriarka noon bago tuluyang umalis sa angkan ng dragon, sabi ni Chen Ao. Ikinumpas ni Trenten ang kanyang kamay at sinabing, "Kalimutan mo na yan, dahil gusto ni Mateo malaman, sasabihin ito ng matandang ito para marinig mo. Para naman sa iba, nasa iyo kung maniniwala ka o hindi." Kasunod noon, walang sawang ikinwento ni Trenten ang sekretong ito na nakabaon sa kanyang puso sa loob ng 50,000 taon. Noon, si Trenten ay hindi lamang henyo sa numero ng angkan ng dragon, siya rin ang pangalawang pinakamalakas na angkan ng dragon. Ang kanyang lakas ay halos kapantay ng matandang patriarka. Pero mas bata siya kumpara sa matandang patriarka. Sa paglipas ng panahon, tiyak na magiging katulad siya ng matandang patriarka. Noong panahong iyon, ang matandang patriarka ay hindi pa si Xinghan, ngunit dumating na rin ang panahon para ipasa ang posisyon. Si Trenten ang nangungunang eksperto sa nakababatang henerasyon ng angkan, at natural na pinakamataas ang kanyang suporta. Habang ang pangalawang kahalili, si Xingha, maging sa lakas man o prestihiyo, ay kulang na kulang ito kumpara sa kanya. Noong panahong iyon, ang angkan ng dragon ay mayroong 7 void mystic powerhouses. Ang kanilang limelight sa buong Divine Realm ay walang kapantay at karapat-dapat na maging numero 1 pangunahing paksayon. Ngunit noong panahong iyon, ang sangkatauhan ay mayroon ding isang paksayon na may napakalakas na lakas na tinatawag na Blood God Temple. Ang lakas ng Blood God Temple na ito ay mas malakas kumpara kahit sa Asher Dragon Clan. Ang Asher Dragon Clan ay nakipag-alyansa sa mga angkan ng pamilya na may 4 na simbolo noong panahong iyon bago nakipaglaban sa Blood God Temple hanggang sa tabla. Ang lakas ng Blood God Temple ay napakalakas, at ang kanilang ambisyon ay labis ding lumaki. Gusto pa nga nilang pag-isahin ang buong Divine Realm. At ang kanilang pinakamalaking kalaban ay walang duda na ang Asher Dragon Clan. Ang dalawang malalaking paksayo na ito ay naglaban-laban. Madalas na naganap ang malalaking digmaan.
Si Trenton, bilang nangungunang kahalili noong panahong iyon, ay nakamit din ang mga magagaling na tagumpay sa larangan ng digmaan. Ang mga kapangyarihan ng Blood God Temple Divine King na kanyang napatay ay umabot sa daan-daan. Hanggang sa isang pagkakataon, nakatanggap si Trenton ng impormasyon. Tinambangan ng Blood God Temple ang Vermilion Bird Clan at naging sanhi ng matinding casualty sa Vermilion Bird Clan. Katatapos lang ni Trenton ng isang misyon noon at kasalukuyang pabalik na sa angkan ng mga dragon. Matapos matanggap ang balitang ito, hindi siya umimik at agad na nagmadaling tumungo sa angkan ng mga ibon na Vermilion nang walang tigil. Sino ang mag-aakala na sa pamamagitan nito, siya ay tuluyang mahuhulog sa kubkob ng 5 Blood God Temple Void Mystic Powerhouses. Saka lang mabilis na napagtanto ni Trenton ang katotohanan. Lumabas na isa lamang pala itong patibong. At ang nagpaabot ng impormasyong ito sa kanya ay si Xinghan mismo. Dahil sa pagkubkob ng 5 eksperto ng Void Mystic, kahit na may kakayahang umakyat sa kalangitan si Trenton, mahirap pa ring takasan ang kamatayan. Sa labanang iyon, lumaban si Trenton hanggang sa ang lahat ay naging madilim, 1 laban sa 5. Sa wakas, matapos mapatay ang 2 sa mga Void Mystic expert ng kabilang partido, hindi na nakatiis pa si Trenton. Pero kahit siya ay hindi rin inakala na sa huling sandali, siya ay talagang iniligtas ni Fang. Bagamat hindi namatay si Trenton, pagkatapos ng labanang iyon, gumugol siya ng 10 taon bago gumaling ang lahat ng kanyang mga sugat. Kalaunan, bumalik siya sa angkan, ngunit natuklasan na isa na siyang traidor, habang si Xinghan ay naging bagong patriarka na. Nang marinig ang kwentong ito, lahat ay humagulgol at bumaantong hininga ng walang tigil. Lumaban si Trenton hanggang dulo para sa angkan ng mga dragon at muntik na siyang mamatay. Sa huli, siya ay talagang siniraan bilang isang traidor. Kay laking kahihiyan nito. Matapos marinig ni Chen Ao, hindi niya napigil ang sabihin ng dahan-dahan, lumalabas. Lumalabas na may ganoong bagay pala sa pagitan nito. Naaalala ko ang mga bagay noong araw na iyon, sinabi ni Patriarch Xinghan na natanggap niya ang balitang ipinadala ni Lord Trenton, na nagsasabing ang Vermilion Bird Clan ay tinambangan at maraming natalo. Kaya naman, pinangunahan niya ang maraming eksperto ng Dragon Clan upang maglunsad ng isang pag-atake. Sa huli, nahulog din siya sa pagkubkob ng Blood God Temple, na nagdusa ng maraming buhay. Kalaunan, nawala rin si Elder Trenton nang walang bakas. Kaya naman, naging tiyak ang reputasyon ng traidor ng Dragon Clan, at siya ay pinatalsik mula sa Dragon Clan. Junior pa lamang si Chen Ao noon at hindi niya kayang makipag-ugnayan sa mga matataas na opisyal na usapin. At ang bersyon niya ay ibang-iba sa kay Trenton. Ibig sabihin, tiyak na may nakahiga sa pagitan ng 2 tao. Kung gayon, ano ba ang nangyari? Hindi rin napigilan ni Zaiden na magtanong. Sumanghel si Mateo nang malamig nang marinig niya ito at sinabing, hindi pa ba halata ito? Alam ni Xinghan na isa itong malaking plano noong una pa lang, pero isa itong magandang pagkakataon na minsan lang mangyari sa kanya sa loob ng 1,000 taon. Dahil naging traidor si Senior Trenton, maaari niyang palitan ang posisyon ng Patriarch ng tama at maayos. Kaya naman, malinaw niyang alam na isa itong patibong ngunit ipinarating pa rin niya ang balita kay Senior Trenton. Pagkatapos, sinabi niya na ang impormasyong ito ay ibinalik ni Senior Trenton at dinala rin ang mga eksperto ng Dragon Clan, at sadyang nahuli sa pagkubkob ng Blood God Temple. Sa ganitong paraan, naging taksil si Senior Trenton. Malamang hindi niya naisip na ang planong ito ay para harapin si Senior Trenton. Dahil sa pakikipaglaban ng mag-isa sa 5, hindi na muling bumalik si Senior Trenton. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, nagbago ang ekspresyon ni Dorian, at malamig niyang sinabi, imposible yan. Ang matandang ninunong si Xinghan ang pinakamarangal na patriarka sa loob ng 50,000 taon na ito. Hinayaan niyang durugin ng angkan ng dragon ang templo ng Blood God, at ang kanyang mga nagawa ay higit pa sa sinauna at modernong panahon. Kayong lahat ay naghahadjas ng maruming tubig sa kanya. Ang ambisyon ng Blood God Temple ay natapos mismo sa mga kamay ni Xinghan. Sa makatuwid, ang kanyang prestihiyo ay siya ring pinakadakila sa mga sumunod na patriarka. Mula noon hanggang ngayon, ang kanyang mga kahangahangang gawa at dakilang mga gawa ay pinag-uusapan pa rin ng may labis na sigla sa mga eksperto ng angkan ng mga dragon. At ang maunlad na panahon ng angkan ng dragon pagkalipas ng 10,000 taon ay masasabing itinatag niya ng mag-isa. Ngayon, sinabi talaga ni Mateo na si Xinghan ang traidor ng angkan ng dragon. Hindi ito matanggap ni Dorian kahit anong mangyari.
Pero humagalpak ng tawa si Mateo nang marinig niya ito at sinabi ng may mapanghamak na tingin, Xinghan. Siya ang tumapo sa ambisyon ng Blood God Temple. Kalokohan. Habang sinasabi niya, itinaas ni Mateo ang isang maliit na pagoda sa kanyang kamay at pangungutya na sinabi, alam ba ninyong lahat ang pinagmulan ng Maladivine artifact na ito? At alam ninyo kung bakit si Senior Trenton ay magiging espiritu rin ng artifact na ito. Isang grupo ng mga hanggal na nag-iisip na sila ay hindi nagkakamali. Kung hindi dahil kina Senior Lianfang at Senior Trenton, ang Divine Realm na ito ay matagal nang naging mundo ng lahi ng mga demonyo. Ikaw pa rin ba ang bahala na pamuna kay Senior Trenton? Ngayong dumating na ito sa punto, malinaw na naayos na rin ni Mateo ang mga bagay na nangyari 50,000 taon na ang nakalilipas. Ang amo ng Blood God Temple na iyon ay tiyak na ang Heavenly Fiend God na tinutukoy ni Trenton. Ang tunay na nagligtas sa Divine Realm ay hindi si Xinghan, kundi sina Lianfang at Trenton. 1023. Lahi ng demonyo. Bahagyang kumunat ang noo ni Arlott, halatang medyo nagulat sa biglaang paglitaw ng katagang ito. Hindi lang si Arlott, ito rin ang unang pagkakataon na narinig ni Chen Ao na ang Blood God Temple ay may koneksyon sa lahi ng mga demonyo. Senior Trenton, tama ba ang hula ko? Kung tama ang hula ko, ang Panginoon ng Blood God Temple na iyon ay ang Heavenly Fiend God na tinutukoy mo, tama ba? Tanong ni Mateo. Tungkol sa katalinuhan ni Mateo, matagal na itong natikman ni Trenton. Agad siyang tumango at sinabing, tama. Ano ba yung pinag-uusapan ninyo? Anong lahi ng demonyo? Hindi napigil ang magtanong si Chen Ao. Hindi rin ito itinago ni Mateo, ikinwento ang insidente 50,000 taon na ang nakalilipas ng kontrolado ng Heavenly Fiend God ang Blood God Temple mula sa likuran, planong lumunin ang buong Divine Realm. Nang marinig ng iilang tao ang ganoong sikreto, lahat sila ay nagulat hanggang sa hindi na sila makapagsalita. Ang kaguluhan noong 50,000 taon na ang nakalilipas, halos alam na ng mga nasa mataas na antas ng Divine Realm. Ngunit walang nakakaalam na ang kaguluhan noong panahong iyon ay may kaugnayan sa lahi ng mga demonyo. Bukod pa rito, ayon sa sinabi ni Mateo, ang lakas ng Heavenly Fiend God na iyon ay lubhang nakakatakot. Ang mga Void Mystic expert ay matutumba rin sa isang suntok sa harap niya. Kung hindi dahil kay Lianfang na umugong at umiral, ang Divine Realm na ito ay matagal nang naging mundo ng lahi ng mga demonyo. Ngunit lumipas na ang 50,000 taon, hindi man lang iniwan ng mundong ito ang pangalan ni Fang. Nang marinig ang kwentong ito, ang pakiramdam na ibinigay nito sa kanila ay pagkukwento. Kung gayon, ayon sa sinabi mo, ang lakas ni Trenton ay dapat na mas malakas kaysa kay Patriarka Xinghan. Dahil alam niyang pinagtaksilan siya ni Patriarka Xinghan, bakit hindi na lang siya bumalik para mag-higanti? Tanong ni Dorian. Sinulyapan siya ni Trenton nang walang pakialam pero hindi nagpaliwanag. Gayunpaman, tiningnan siya ni Chen Ao na parang isang tanga, at pinagalitan, ang sama ng ulo mo ba? Talagang bumalik na si Elder Trenton dati at nakilala si Patriarch Xinghan. Noong panahong iyon, ang angkan ng dragon ay isa sa pinakamalakas na paksayo ng Divine Realm. Isinaalang-alang ni Elder Trenton ang sitwasyon sa kabuuan, kaya hindi siya gumawa ng aksyon laban kay Patriarch Xinghan. Kalaunan, siya at si Senior Lianfang ay nagkaroon ng isang malaking labanan laban sa Heavenly Fiend God, kung saan ang magkabilang panig ay nanghihina. Mas imposibleng bumalik sa angkan ng dragon. Kung nagdududa ka pa kay Elder Trenton, magiging baboy ka na talaga. Hindi mo ba nakita ang kanyang lakas? Kung si Elder Trenton ay may pisikal na katawan, ilan sa kanyang mga galaw ang sa tingin mo ay maaari mong harangan? Ang ekspresyon ni Dorian ay walang kapantay na pangit. Ngunit ang mga sinabi ni Chen Ao, wala talaga siyang paraan upang pabulaanan. Sa simpleng palitan kanina, ang lakas ni Trenton ay talagang hindi maarok. Ang kanyang pag-unawa sa mga teknik sa pakikipaglaban ng lahi ng dragon ay masyadong nakakatakot. Ngayong ganito ng takbo ng kwento, iniisip ko kung kinikilala pa rin ba ninyo ako bilang Panginoon ng angkan ng dragon. Biglang tanong ni Mateo sa seryosong boses. Nagbago ang ekspresyon ni Dorian, at ibinoke niya ang kanyang bibig ngunit hindi nagsalita. Umabot na ito sa puntong ito, wala nang silbi kahit ano pa ang sabihin niya. Kahit ang matandang ninuno na si Arlott ay nakatayo sa panig ng kabilang panig. Si Mateo, ang Panginoon ng angkan ng dragon na ito, ay hindi maikikaila. Sabi ni Arlott, syempre naman.
Ang sagradong token ng dragon na kumikilala sa iyo bilang Panginoon, ikaw ang Panginoon ng angkan ng dragon. Ito ang tuntuning itinakda ng mga ninuno, walang makakapagpabago nito. Ang mga hindi sumasang-ayon ay pinalalayas mula sa angkan ng dragon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang kumirot ang puso ni Dorian at alam niyang siya, ang patriarkang ito, ay nagwakas na. Tumango si Mateo at sinabing, dahil ganoon nga, mayroon akong 3 bagay na ituturo. Yumuko si Arlott at sinabing, Panginoon ng Dragon, sabihin mo po. Sabi ni Mateo, una, si Senior Trenton ay babalik muli sa dambana ng mga ninuno at isusulat sa family tree. Pangalawa, maaari niyong kalimutan ang tungkol sa Sacred Dragon Token, maliban na lang kung mapaghigantihan ang aking matinding puot. Pangatlo, Dorian, ikaw pa rin ang patriarka mo, walang nakikipagkompetensya sa iyo. Natigilan si Dorian at hindi niya maiwasang tumingin kay Mateo ng kakaiba, ang kanyang mga mata ay puno ng komplikadong ekspresyon. Totoo ba ito? Hindi makapaniwalang tumingin si Dorian kay Mateo at sinabing. Malamig na sabi ni Mateo, dahil alam niyo na ang pagkakakilanlan ko sa nakaraang buhay, dapat may alam kayo tungkol sa personalidad ko. Hindi ako interesado sa posisyon ninyo bilang patriarka. Isa pa, hindi ako magtatagal sa angkan ng dragon. Makakaasa kayo at magiging patriarka nyo na ako. Gayunpaman. Kung mayroon pa kayong ibang hinanakit, huwag nyo akong sisihin sa hindi pagiging magalang. Habang nagsasalita hanggang sa likuran, dumilim ang ekspresyon ni Mateo at ang kanyang mga salita ay naglabas ng isang kamahalan na walang duda. Wala siyang pakialam sa awtoridad at kapangyarihan, ngunit hindi ibig sabihin nito na maaaring siya ay insultuhan ng sinuman. Kapag may pangangailangan, natural lamang na ilalabas niya ang pagkakakilanlan ng Panginoon ng angkan ng dragon. Labis na ikinagulat ng lahat ang mga sinabi ni Mateo. Ang patriarka ng Asher Dragon Clan, isang posisyon na nakakapaso sa buong Divine Realm. Talagang tinanggihan ito ni Mateo. Sandali ring natulala sina Dorian at ang iba pa bago sila bumalik sa kanilang katinoan. Ang isang ito sa harap ng kanilang mga mata ay hindi isang batang lalaking nasa likod pa rin ng kanyang mga tainga, kundi ang walang kapantay na Alchemy Emperor na walang pakialam sa mga nangyayari sa labas ng mundo sa kanyang nakaraang buhay. Alam ito ng lahat ng tao sa Divine Realm dahil sa pagkahumaling at puso ni Mateo na nakatutok kay Dao. Kung hindi dahil sa biglaang malaking pagbabago, malamang wala rin sana itong Mateo na lilito sa harap nila, di ba? Kahit nagbago ang kanyang anyo, si Mateo pa rin ang Mateo na iyon. Pagdating sa awtoridad at kapangyarihan, wala talaga siyang masyadong interes. Natigilan si Dorian, hindi sigurado kung paano siya sasagot. Si Arlott pa rin ang unang bumalik sa kanyang katinoan at nagsabi, maraming salamat sa kabutihang loob ng Dragon Lord. Ang mga bagay na itinagubilan ng Dragon Lord, tiyak na aayusin ito ni Dorian. Tumango si Mateo, pero sinabi niya kay Trenton, Senior Trenton, sabi mo kapag ang bloodline ko ay umabot sa ranggong hari, sasabihin mo sa akin ang mga sekreto ng Mystic Chi. Iniisip ko kung masasabi mo na ba sa akin ngayon? Hindi alam ni Trenton ang pagkakakilanlan ni Mateo noon. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit siya pumasok sa kasunduang ito. Hindi niya talaga inakalang si Mateo ay kabilang sa Atavism Dragon Soul. Kahit wala ang kasunduang ito, ilan sa mga sekreto ng angkan ng dragon, maaari na rin niyang ipaalam kay Mateo. Agad na tumango si Trenton at sinabing, sumunod ka sa akin. Sa loob ng isang lubhang nakatagong palasyo sa ilalim ng lupa, ang angkan ng mga dragon, tiningnan ni Mateo ang mga banal na inscription sa mga dingding ng palasyo, walang katapusang gulat. Ang mga banal na inscription ay isinulat ng mga may kapangyarihan sa deity realm na may kapangyarihan ng batas at walang kapantay ang lalim. Ang piraso ng banal na inscription na ito ay ang paraan ng paglilinang ng lahi ng dragon sa deity realm. Ngunit mula nang mawala ang Divine Dao, wala nang nakakaintindi sa mga misteryo. Sa loob ng mga salita ni Trenton ay nagpapakita rin ng matinding panghihinayang. Bagamat dominante pa rin ang angkan ng mga dragon, pagkatapos ng malaking laban ng iyon 50,000 taon na ang nakalilipas, ang sitwasyon ng angkan ng mga dragon ay lalong lumala. Sa ngayon, ang kanilang lakas ay malayong-malayo ng mahina. At ang kapangyarihan ng batas sa mga banal na inscription, walang sino man ang nakaintindi sa mga ito.
Kung gayon, ano ang mistiko na chi? Mistikong chi ang narinig ni Mateo sa loob ng grotto ni Lingzi, ngunit mababaw lamang din itong kaalaman. Ngunit ang mistiko chi na ito ay tila napakahalaga sa pagkamit ng deity realm. Bumantong hininga si Trenton at sinabing, ang mystic chi ay bumabaha sa katawan, natural na nakakamit ang deity realm. Ito ang mga salitang ipinamana ng angkan ng dragon mula pa noon. Pero noong sinamahan ko si Lian Fang na maglakbay sa lahat ng dako sa Divine Realm at Lower Realms noon, wala rin akong nakitang tinatawag na Mystic Chi. Naging matamlay ang ekspresyon ni Mateo, at sinabi ng espiritu ng puting tigre na nawala ng bahagi ng kapangyarihan ng batas ang Divine Realm. Maaari kayang ang nawawala ay ang pinakamahalagang Mystic Chi. Tumango si Trenton at sinabing, dapat nga. Kahit hindi ko alam ang sikreto ng pagiging isang Diyos, alam ng matandang ito na sa kagustuhang makarating sa kaharian ng Diyos, asensya, enerhiya, at espiritu, wala ni isa ang maaaring mawala. Bukod dito, mayroon pa ring isang bagay na napakahalaga, iyon ay ang kaharian ng puso. Nang marinig iyon ni Mateo, hindi sinasadyang nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang tinatawag na asensya, enerhiya, at espiritu, ay katumbas ng katawang laman, enerhiya ng asensya, at banal na kaluluwa, ayon sa pagkakabanggit. Sa landas na ito, nakatapak na siya sa tier siyam sa kasalukuyan, sa tier 1. Kung tungkol naman sa heart realm, wala siyang kapantay kahit sa divine realm. Heaven man unity, halos walang sino man sa buong divine realm ang nakarating dito. Senior, ano nga ba ang tungkulin ng heart realm na ito? Tanong ni Mateo na may pagtataka. 1024. Masasabing ang heart realm ay ang bigkis na nag-uugnay sa anyo ng asensya, enerhiya, at espiritu, ang tatlong uri ng enerhiya. Kung ang heart realm ay hindi magkukulang, kapag sinasalakay ang deity realm, ang tatlong uri ng enerhiya ay hindi makakarating sa isang estado ng ekwilibriyo. Ang rate ng tagumpay ng pagpasok sa deity realm ay mababawasan din ng malaki. Para sa karamihan ng mga martial artists, sila ay natigil pa rin sa checkpoint ng heart realm, sabi ni Trenton. Nang marinig iyon ni Mateo, sa wakas ay nagkaroon na siya ng direktang pag-unawa kung paano aatakihin ang deity realm. Tama, sabi mo dati nang nakarating si Senior Lian Fang sa half deity realm. Anong klaseng realm yan? Tanong ni Mateo na may pagtataka. Ngumiti si Trenton ng mapait at sinabing, si Lian Fang ay katulad mo rin, na minsang naglilinang ng 9 characters true word formula, at ang kanyang heart realm ay umabot din sa antas ng Heaven Man Unity. Minsan na niyang pinag-isa ang asensya, enerhiya, at espiritu, at sinalakay ang deity realm. Nakakahiya lang na. Kung walang mystic chi na bumabaha sa katawan, ang Emperor Chi ay hindi makakapag-transform upang maging banal na asensya. Sa huli ay nabigo pa rin siya. Masasabing ang mystic chi lang ang kulang sa kanya sa pagitan niya at ng deity realm. Napagtanto ni Mateo. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Trenton. Nagtagumpay si Lian Fang sa pagsasanib at nakarating sa isang mahimalang estado sa pagitan ng Dao Profound at deity realm. Hanggat may mystical chi na bumabaha sa katawan, makakalusot siya sa deity realm. Nakakalungkot na sa mundong ito, wala nang makakahanap ng mystical chi. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, mukhang imposibleng makapasok sa deity realm kung hindi ko mahanap ang mystic chi. Madamdaming sinabi ni Trenton, tama. Sa loob ng Vast Heaven Pagoda, 4 na Divine King Powerhouse ang tila medyo nababalisa. Kahit ang isang matandang walang kamatayang tulad ni Chen Ao ay mayroon ding hitsura ng pananabik. Ngayon, alam na niya kung gaano kalakas si Mateo sa alchemy. Isang nilalang na nakatayo sa tuktok ng landas ng alchemy ng buong Divine Realm, kung hindi dahil sa Divine Dao na unti-unting bumababa, ang Alchemy God, ang pangalang ito, ay tiyak na pagmamay-ari ni Mateo. Hindi ninyo kailangang maging masyadong excited. Hindi ganoon kadaling mahanap ang mga high-grade tier siyam na spirit medicine. Sa kasalukuyan, ang tunay na makikinabang ay ang Alwyn. Hinayaan ko na ang Dragon Clan na ihanda ang mga kinakailangang spirit medicine para sa 9 Truth Pill. Malamang, maaari na itong mapino ngayon. Para sa inyong tatlo, ang inyong mga medicinal pills, ang Pure Source Infusion Divine Pill ni Lander at Tucker ay maayos pa rin. Pero matagal nang napigilan si Chen Ao sa White Tiger Dungeon at ang kanyang pundasyon ay halos nasira na. Napakahirap na itong maibalik, sabi ni Mateo.
Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, nabalisa ang ekspresyon ng mukha ni Alwin hanggang sa halos mamula ito. Hindi niya kailanman iisipin na hindi pala isinapuso ni Mateo ang kanyang mga nakaraang kasalanan at tinulungan siyang pahusayin ang mga gamot. Nang maabot nila ang kanilang hangganan, halos lahat ng ordinaryong medicinal pills ay wala nang gaanong gamit. Tanging ang mga high-grade tier siyam na medicinal pills lamang ang makakatulong sa kanila. At sa buong Divine Realm, ilan ang maaaring makapagpino ng mga high-grade tier siyam na medicinal pills. Kaya naman, pagkatapos makarating sa Divine King Realm, ang lahat ay umaasa na lamang sa sarili upang mag-cultivate. Tanging ang mga Super Holy Land, ang mga ganoong uri ng pag-iral, ang may mga kwalipikasyon at luho para gumamit ng high-grade tier siyam na medicinal pills. Ang mga naglalakbay na cultivator tulad ni Alwin, kung hindi lang nakakatakot ang kanilang talento, halos narating na rin nila ang katapusan. Pero ang pangalan ng Nine Truth Pill na ito, na narinig na ni Alwin noon. Hindi niya inakalang mayroon pala si Mateo ng formula ng pill ng Nine Truth Pill. Bukod pa rito, kaya niya itong pinuhin sa first level daw profound lamang. Iyong master, ang dating buhay ni Alwin ay ibebenta na sa iyo mula ngayon. Sa hinaharap, tiyak na gagawin ng Alwin ang aking makakaya upang mabayaran ka kahit nakapalit nito ang sarili kong buhay. Balis ang sabi ni Alwin. Nasa tugatog na siya ng pagiging ordinaryong Divine King. Gamit ang Nine Truth Pill, lubos siyang nakakasiguro na makakarating siya sa ranggo ng isang dekalidad na Divine King. Sabi ni Mateo, bagamat hindi katagal ang panahon ng pagsunod mo sa akin, ang panahong ito ay isinapanganib din nito ang sarili mong buhay at nakatulong ng malaki sa akin. Hanggat ibinubuhos ninyo ang inyong puso at kaluluwa sa pagtatrabaho para sa akin, natural na hindi ko kayo tretuhin ng masama. Nababalisa ring sinabi ni Lander at Tucker, maraming salamat, kamahalan. Tanging si Chenao lamang ang may mapait na tingin habang sinasabi, kamahalan, kung gayon. Paano naman ako? Sarili ang mahalaga, alam ito ng isa. Sa totoo lang, kahit naisip ni Chenao na umalis sa White Tiger Dungeon, hindi niya talaga naisip na makabawi. Napigilan siya ng hanggang 20,000 taon, ang kanyang pundasyong daw ay halos tuluyang gumuho na. Kung hindi dahil sa kanyang pag-inom ng esensya ng crane at sa kanyang masiglang sigla, matagal na sana siyang napahagulgol sa White Tiger Dungeon. Para makalabas, nagpasalamat na siya sa langit at lupa. Pero hindi niya kailanman inakalang si Mateo, ang amo na ito, ay talagang nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa. Matalino si Chenao dahil sa edad at alam niyang hindi masyadong tiyak ang sinabi ni Mateo. Nangangahulugan ito na may pag-asa pa. Tunay ngang ibinuka ni Mateo ang kanyang bibig at sinabing, kung bibilangin ang mga araw, malapit nang mabuksan ang Eternal Medicine Garden, di ba? Nang marinig ng iilang tao ang pangalang Eternal Medicine Garden, ang kanilang mga ekspresyon ay naging takot. Malinaw na labis silang nag-aalala sa lugar na ito. Kamahalan, gusto mo bang pumunta sa Eternal Medicine Garden para maghanap ng mga gamot para sa amin? Ang ekspresyon ni Tucker ay naging walang kapantay na katamtaman. Tumanggaw si Mateo at sinabing, magkapareho ang sitwasyon ninyong dalawa. Ang mga spirit medicine para pinuhin ang Pure Source Infusion Divine Pill ay hindi dapat mahirap hanapin sa loob ng Eternal Medicine Garden. Kung tungkol naman sa kung mahahanap o hindi ang mga spirit medicine na kailangan Unreal Enlightenment Divine Pill ni Chenao, kailangan itong umasa sa swerte. Si Chenao ay isang void mystic expert at nalampasan na ang saklaw ng tier siyam. Ang mga spirit medicine na kailangan ay hindi rin madaling mahanap. Nagpalitan ng tingin ang tatlong tao at biglang yumuko ng same time kay Mateo at sinabing, handa po kayong sumugal para sa amin, handa po kaming sumunod sa inyong kamahalan hanggang kamatayan. Ang mga mukha ng tatlong tao ay pawang nagpapakita ng pagkaantig. Malinaw na hindi nila inaasahan na gagawa si Mateo ng mga bagay na ganito kalaki para sa kanyang mga alipin. Ang Divine Realm ay may tatlong malaki at mapanganib na lupain at isang malaki at tiwangwang na lupain. Ang tatlong malalaking mapanganib na lupain ay ang Skywave Marsh, Void God Temple, at ang Eternal Medicine Garden, habang ang isang malaking tiwangwang na lupain ay ang God's Fall Mountain Range. Ang Eternal Medicine Garden ay nagbubukas kada 500 taon na may hindi mabilang na mga gamot na pang-spirit sa loob. Ito ang lugar na hinahangad ng mga martial artist at alchemist kahit sa kanilang mga panaginip. Ang lugar na ito ay maraming kayamanan ngunit mayroon ding napakaraming panganib. Sa loob ay hindi lamang mayroong hindi mabilang na mga paghihigpit,
mga hanay ng Pormasayon, mayroon ding maraming mga gamot na pang-spirit na naging mga espirito, pati na rin ang mga desolate beast na wala kahit ang divine realm. Napakahirap harapin. Sa bawat pagbubukas ng Eternal Medicine Garden, napakaraming eksperto ang humahabol dito na parang kawan ng mga pato. Ngunit sa bawat pagkakataon, maraming eksperto sa Dao Profound Realm ang namamatay sa loob. Siyempre, mayroon ding mga taong nakakuha ng mga gamot na espirito na sumusuway sa langit sa Eternal Medicine Garden at pumailang lang sa kalangitan sa isang talon lamang mula roon. Kaya naman, kahit mapanganib ito, sa tuwing bumubukas ito, napakaraming eksperto pa rin ang nagtatangkang pumasok sa loob. Sa totoo lang, handa si Mateo na pumasok sa Eternal Medicine Garden para sa kanila. Paanong hindi nito mapapakilos ang trio Chen Ao? Pero ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, sumusunod kayong lahat sa akin ng hanggang 1,000 taon, natural lang na hindi ko kayo tretuhin ng masama. Pagkatapos ng 9 truth pill na mapino, tatanggo tayo sa Cloudmarsh City at hihintayin ang pagbukas ng Eternal Medicine Garden. Sa totoo lang, kahit hindi para sa kanilang tatlo, hindi maiiwasang kailangan din ni Mateo na gawin ang biyaheng ito. Una, ito ay para sa pagsasanay. Ang isa pang dahilan ay ang paghahanap ng ilang mga gamot na spirit. Sa kanyang nakaraang buhay, ang panghabang buhay na paghahangad ni Mateo ay ang Alchemy God Realm. Para dito, ginamit niya ang kanyang kaalaman sa alchemy daw at lumikha ng sariling formula ng pill. Masasabing ang formulang ito ng tableta ang nagtipon ng mga pangunahing tagumpay ng mga natutunan ni Mateo. Gumugol siya ng 100 taon sa kabuuan, at nakaranas ng hindi mabilang na beses ng pagkabigo, bago halos natapos ang formula ng tableta. Wala pa lang siyang oras para opisyal na pinuhin ang tableta nang maganap ang pagbabago kay Medicine King Hall, na siyang dahilan kung bakit nawala ng saysay ang 100 taon niya. Sa pangalawang pagkakataon sa buhay na ito, kinailangan itong subukan ni Mateo kahit ano paman, at tahakin ang landas na hindi pa natatahak ng iba noon. Gusto niyang hiramin ang kapangyarihan ng mga medicinal pills at makalusot sa deity realm ng sabay-sabay. 1025. Hindi rin sigurado si Mateo kung magtatagumpay ba o hindi ang formula ng tabletang ito. Ngunit sa panahon kung saan ang Divine Dao ay bumagsak sa zero, ang mga martial artist ay naghanap ng paraan upang makawala sa mga gapos ng Divine Dao. Siya, si Mateo, bilang isang pinili ng langit sa kanyang henerasyon, ay natural na hindi handang magpahuli. Ang Immemorial Medicine Garden na ito ay nagbubukas kada 500 taon. Si Mateo, bilang isang peak alchemy emperor, natural na imposibleng hindi ito mapansin. Bukod pa rito, si Mateo ay kasalukuyang nangangailangan ng agarang pagpapalakas. Ang Immemorial Medicine Garden, ang ganitong uri ng lugar, ay tamang-tama para sa kanya. Ang Asher Dragon Clan ay karapat-dapat na maging isa sa pinakamalakas na paksayo ng Divine Realm. Ang mga gamot na kailangan ni Mateo ay inihanda na sa ikalawang araw. Matapos makarating sa Dao Profound Realm, ang Soul Force ni Mateo ay nakarating na sa Middle Stage Alchemy Emperor. Bagamat medyo mahirap ang pagpino ng mga high-grade tier sham na medicinal pills, sakop din ito ng kanyang mga kakayahan. Walang anumang bawal si Mateo noong nagpipino ng mga tableta. Si Chenao at ang iba pa ay nagmamasid sa tabi. Naroon din ang ilan sa mga matataas na opisyal ng angkan ng dragon. Kung tungkol naman kina Sofia at Renden, natural lang na hindi sila mawawala. Sinundan nilang dalawa si Mateo at nakarating na rin sa Alchemy Venerable Realm. Ang kanilang lakas sa landas ng alchemy ay napakalakas na. Sa kasalukuyan, kung tatatag nila ang sarili nilang paaralan ng pag-iisip, tiyak na hindi rin ito magiging mas mababa kaysa sa mga alchemy emperor na iyon. Habang pinapagana ni Mateo ang Pogen at nililinis ang mga tableta, natural lang na hindi nila kayang palampasin ang dalawa. Alchemy daw, ang high-grade tier sham na ay isang mahalagang punto. Ang mga high-grade tier sham na medicinal pills, bawat isa ay kumukuha ng magandang kapalaran ng langit at lupa at umaayon sa dakilang Dao. Kung walang malalim na pag-unawa sa dakilang Dao, imposibleng matagumpay na mapino. Ngayon, ang pinipino ng Master ay ang pinaka-elementarya na 9 truth pill sa mga high-grade tier sham na medicinal pills. Matuto kayong mabuti mula rito, sermonan ni Mateo sina Sofia at Rendan. Opo, Guru. Agad na nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon ang dalawang tao.
Pagkatapos lamang sumunod kay Mateo sa loob ng ilang taon na ito nila tunay na natuklasan ang saya ng alchemy na daw, at lumubog dito, at hindi nagawang makawala sa kanilang mga sarili. Ito rin ay dahil sa ang kanilang lakas sa alchemy daw ay sumulong ng napakabilis. Ang pagtitiyaga na ito ay halos kapareho ng kay Mateo noong nakaraang buhay. Dahil din sa puntong ito, nakahinga ng maluwag si Mateo. Lalo na si Sofia, matagal na niyang itinapon ang magandang kaisipang iyon lampas sa ikasyam na langit. Sa kasalukuyan, para kay Mateo, bukod sa pagsamba pa rin ito. Putok. Bahagyang nanginig si Mateo, at direktang binasag ang mga gamot na iyon. Pagbasag ng gamot at pagpapakapal ng embryo. Para lamang makita si Mateo na tila gumagawa ng mahika at pinapatatag ang naduraj na pulbos na panggamot upang maging isang embryo. Kasabay nito, mahusay na sinindihan ng kabilang kamay ni Mateo ang Dragon Sovereign Cauldron gamit ang isang kamay. Ugong. Pumasok ang embryo na nakapagpapagaling sa kaldero, na naglalabas ng sunod-sunod na masayang tunog at sumasayaw. Kasabay ng pagsisimula ni Mateo sa pagpino, ang kanyang pamamaraan sa pagpino ay hindi na kasing sensitibo ng dati. Ngunit ang bawat kilos, bawat galaw, ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng panibagong espiritu. Ang kasalukuyang Mateo ay nagbigay sa mga tao ng kakaibang pakiramdam. Malinaw na nagpipino siya ng mga gamot dito mismo, pero ang pakiramdam na ibinibigay niya sa mga tao ay panandalian lamang. Resonance with great daw. Napakalakas na alchemy skills. Gulat na sigaw ni Chen Ao. Ang pag-unawa ng mga eksperto sa Void Mystic sa Heavenly daw ay lubhang matalas. Ang bawat isa sa mga galaw ni Mateo ay kasabay ng mga misteryo ng Dao. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit nagbibigay ito sa mga tao ng ganitong uri ng ilusyon at totoong maling akala. Sabi nilang lahat, si Master ay isang walang kapantay na alchemy emperor sa kanyang nakaraang buhay at ilang daang taon lamang ang ginugol ko para maabot ang tugatog ng alchemy daw. Hindi pa rin ako lubos na naniniwala. Kung titingnan ngayon, ang kanyang hangganan sa alchemy daw ay mas malayo pa kaysa sa ating nilakeren sa landas ng digmaan. Bumantong hininga si Lander sa paghanga. Ganoon din ang naramdaman ni Tucker at Tumango, ang pagsisikap na kailangan ng landas ng alchemy ay kadalasang 10 beses, o kahit 100 beses kumpara sa landas ng martial. Para maabot ni Master ang ganoong hangganan sa loob lamang ng ilang daang taon, talagang hindi niya kayang abutin. Kung hindi dahil sa hindi inaasahang pagkamatay, maaaring hindi niya kayang umasa kay alchemy daw para basagin ang mga kadena. Ang 3 taong ito ay pawang mga figure na nakatayo sa tuktok ng martial daw. Hindi mabilang ang mga henyo na nakita na nila noon. Pero nang makita nila ang kakayahan ni Mateo sa alchemy, nahihiya rin sila sa kanilang kakulangan. Para makalakad sa hakbang na ito sa landas ng alchemy, si Mateo ay tunay na isang walang kapantay na henyo. Habang ang lahat ay nagbubuntong hininga sa paghanga, biglang dumilim ang kalangitan. Nang iangat nila ang kanilang mga ulo at tumingin sa itaas, nakita nila ang isang napakalaking diagram ng pormasayon na lumitaw sa kalangitan. May mga masalimuot na linya sa itaas ng diagram ng pormasayon. Ngunit ang pinakakapansin-pansin pa rin ay ang siyam na malabong bituin. Ugong. Isang sinag ng liwanag ang biglang sumili mula sa loob ng Dragon Sovereign Cauldron at dumiretso sa mga ulap. Sa ilalim ng gulat na tingin ng lahat, biglang nagliwanag ang unang malabong bituin. Hindi mapapantay ang gulat ang makikita sa mukha ni Chen Ao at ng iba pa. Masyadong nakakapanghina ang eksenang ito. Ito ang 9 Stars Imperial Heaven Art. Diyos ko, talagang na-master ng kanyang kamahalan ang alchemy skill na ito. Hindi nakakapagtaka na nang ahas siyang pinuhin ang isang high-grade tier sham na medicinal pill noong kakapasok pa lang niya sa Dao Profound. Gulat na sabi ni Chen Ao. Sina Tucker at Lander ay nagpakita rin ng seryosong tingin habang sinasabi, sigurado ka ba na? Ito ang 9 Stars Imperial Heaven Art. Tumango si Chen Ao at sinabing, tama. Noon, ang matandang ito ay gumastos ng napakalaking halaga at natagpuan ang chairman ng Alchemist Association upang pinuhin ang isang medicinal pill. Ang ginamit ng matandang iyon noong panahong iyon ay ang 9 Stars Imperial Heaven Art. Noon, ang eksaktong parehong phenomenon ay lumitaw din sa itaas ng kalangitan tulad ngayon. Kapag ang siyam na bituin sa formation diagram ay naliwanagan, ang medicinal pill ay mabubuo. Sina Tucker at Lander ay mga matandang figure rin sa uri ng halimaw at may magagandang karanasan.
Ngunit ang mga taong kayang makabisado ang 9 Stars Imperial Heaven Art ay napakakaunti. Kaya naman, narinig pa lamang nila ito ngunit hindi pa nila ito nakikita noon. Nang marinig ang mga salita ni Chen Ao, lahat sila ay labis na nagulat. Sa oras na ito lang nila alam kung gaano kakilakilabot ang isang Panginoon na sinusundan nila. Sandaling tumigil si Chen Ao at nagpatuloy sa pagsasabing, pero ang matandang iyon ay gumugol ng buong 5,000 taon para linangin ang 9 Stars Imperial Heaven Art. Habang si Mateo ay, kung ikukumpara sa mga taon ng kanyang nakaraang buhay, hindi rin ito hihigit sa 500 taong gulang. Ang pagkakaibang ito. Hindi sinabi ni Chen Ao na, tapos na, pero halata na ang kahulugan ng mga sinabi niya. Katulad ng mga Peak Alchemy Emperor, ang potensyal ni Mateo ay mas malaki kumpara sa chairman ng Alchemist Association ng henerasyong iyon. Nang mabigla sina Chen Ao at ang iba pa, biglang nagkagulo ang angkan ng dragon. Anong nangyayari? Kanina pa maayos ang paligid, bakit biglang dumilim ang langit? Ang langit ay naghuhulog ng isang kababalaghan, maaari kayang may isang taong muling lumalagpas sa kapigatian. Pero kung titingnan ang hitsurang ito, hindi ito masyadong magkapareho. Diagram ng pagbuo ng siyam na bituin, ano ba ito? Ang mga miyembro ng angkan ng dragon, wala pang nakakakita ng ganitong kababalaghan at walang tigil sa panghuhula. Tiningnan ni Lincoln ang diagram ng pormasayo ng siyam na bituin sa itaas ng kalawakan at bumaantong hininga, ang punk na ito na muling nagkatawang tao, hindi lamang hindi bumababa ang lakas ng kanyang alchemy path, mas lalo pa itong sumulong. Walang tigil na kumurap ang ekspresyon ni Dorian at malungkot na sinabi, diagram ng pormasayo ng siyam na bituin, sining ng imperial na langit ng siyam na bituin. Ang lakas ng landas ng alchemy ng Dragon Lord ay talagang nakakatakot hanggang sa matakot ang mga tao. Marahil. Kaya niya talagang ukitin ang isang landas na hindi pa natatahak ng mga ninuno noon, sino ang nakakaalam. Swoosh! Isa na namang sinag ng liwanag ang sumilay patungo sa kalangitan at tinanglawan ang pangalawang bituin ng diagram ng pormasayo ng siyam na bituin. Kasalukuyang lubog na lubog si Mateo sa pagpipino ng pil at hindi na niya lubos na nararamdaman ang mga nangyayari sa labas ng mundo. Ngunit ng sandaling iyon, isang abnormal na pagbabago ang biglang naganap sa loob ng kanyang dagat ng kamalayan. Ang mga banal na inskripsyong iyon ay biglang sumikat nang may maningning na gininto ang liwanag at isa-isang lumipad palabas ng kanyang dagat ng kamalayan, at pumasok sa loob ng Dragon Sovereign Cauldron gamit ang kanyang Soul Force. Ugong. Ang Dragon Sovereign Cauldron ay nagbigay ng matinding panginginig. Biglang dumilat ang mga mata ni Mateo, at ang kanyang tingin ay nagpapakita ng isang gulat na ekspresyon ng pagkamangha. 10:26. Ito. Anong nangyayari dito? Maaari kayang nabigo ang pagpipino. Kinakabahang tiningnan ni Alwin ang pagbagong anyo ng Dragon Sovereign Cauldron. Ang gamot na ito ay pino para sa kanya. Kung ito ay masisira, wala siyang mapuntahan at maiiyak. Ang mga ekspresyon ni Chen Ao at ng iba pa ay napakapangit din. Malinaw na maayos pa rin ang takbo ng sitwasyon kanina, bakit biglang magbabago ng husto ang sitwasyon? Ang mga alon-alon ng Dragon Sovereign Cauldron ay lalong naging matindi. Ang ganitong uri ng alon-alon ay halos kapareho ng babala ng pagsabog ng kaldero. Hindi maganda, sa isubog ang kaldero. Nagbago ang ekspresyon ni Chen Ao habang sinasabi niya. Labis na nabahala sina Sofia at Renden nang makita ang sitwasyon at sumigaw, "Guro, sumuko ka na agad, sa isubog na ang kaldero." Mga high-grade tier siyam na medicinal pills, nang sumabog ang kaldero, ang lakas ay hindi maisip. Ito ay halos katumbas ng all-out attack ng isang Divine King. Sa layong kasing lapit ng kay Mateo, malubha siyang masasaktan o kaya'y mamatay. Pero tila hindi narinig ni Mateo ang sigaw ng lahat. Hindi tumigil ang paggalaw ng kanyang mga kamay. Ang paggalunalo ng Dragon Sovereign Cauldron ay lalong tumindi. Sumimangot si Chen Ao at sinabing, hindi maaari. Sa ganitong bilis, mamamatay si Mateo sa sabog. Tumabi kayong lahat, ililigtas ko siya. Pagkatapos magsalita, dumating si Chen Ao sa saklaw ng pill refinement ni Mateo nang may pagkataranta. Hindi siya tumigil kahit kaunti at direktang iniabot ang kanyang kamay kay Mateo at hinawakan ito. Ngunit sa oras na ito, isang sinag ng gininto ang liwanag ang kumislap mula sa loob ng Dragon Sovereign Cauldron.
Ugong. Diretso na pinasabog si Chen Ao hanggang sa lumipad siya palayo nang walang kahit kaunting lakas para lumaban. Namutla ang lahat sa takot at dali-daling lumapit kay Chen Ao para tulungang makatayo. Chen Ao, ayos ka lang ba? Tanong ni Lander. Hindi nagsalita si Chen Ao, ang tingin niya ay nakatuon sa direksyon kung saan papunta si Mateo, at puno ng gulat ang mga mata niya. Divine daw aura. Talagang divine daw aura yan. Ito ang alon-alon ng mga batas ng divine daw. Paano ito naging posible? Mukhang hindi makapaniwala si Chen Ao habang bumubulong. Nang marinig ang mga bulong ni Chen Ao, lahat ay nagpakita ng pagkagulat. Paano kaya lumitaw ang pag-alon-alon ng mga batas ng banal na daw sa pamamagitan ng pagpino ng tier siyam na medicinal pills? Ugong. Sa sandaling iyon, isa pang sinag ng gininto ang liwanag ang sumilay patungo sa kalangitan mula sa loob ng Dragon Sovereign Cauldron at dumiretso sa diagram ng pormasayo ng siyam na bituin. Ngunit ang sinag na ito ng gininto ang liwanag ay ilang beses na mas nakasisilaw kumpara sa dalawang sinag noon. Sa loob ng ilang panahon, ang diagram ng pormasayo ng siyam na bituin ay nagliwanag ng may napakagandang kariktan, nakasisilaw hanggang sa hindi na maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Pero sa pagkakataong ito, mukhang lasing na lasing si Mateo. Ginamit niya ang buong katawan at isipan niya para intindihin ang mga banal na inskripsyon ng Medicine God Soul Canon. Hindi rin niya inaasahan na ang ganitong uri ng abnormal na pagbabago ay mangyayari kapag pinipino niya ang tier siyam na medicinal pills pagkatapos niyang maabot ang Dao Profound. Alam ni Mateo na ito ay ang kanyang alchemy Dao comprehensions na pumupukaw sa resonance ng mga banal na inscription, kaya naman nangyayari ang ganitong uri ng pagbabago. Ang mga banal na inscription ay isinulat ng may kapangyarihan ng mga batas. Ang pag-unawa ni Mateo sa alchemy daw ay umabot na sa isang napakataas na antas. Sa bawat galaw, lumilikha ito ng isang ugong sa dakilang daw. Habang ang Medicine God Soul Canon ay isang arcane canon ng alchemy daw. Ang nakasulat sa loob ay pawang mga batas ng alchemy daw. Kaya naman, ang pagpapakita ni Mateo ng 9 Stars Imperial Heaven Art ay sa wakas ay nagdulot ng abnormal na pagbabago sa mga banal na inscription. Maingat na naunawaan ni Mateo ang mga batas ng banal na daw at talagang nagkaroon ng pakiramdam na makakamit ang kahusayan sa pamamagitan ng isang komprehensibong pag-aaral ng isang paksa. Bagamat hindi maipahayag sa mga salita ang ganitong uri ng pakiramdam, unti-unti itong naitala sa loob ng kanyang katawan. Nagdulot ito ng napakalaking benepisyo sa landas ng alchemy daw ni Mateo sa hinaharap. Hindi sumabog ang Dragon Sovereign Cauldron. Sa halip, naglabas ito ng mga sinag ng gininto ang liwanag. Sa katunayan, nagbigay si Mateo sa mga tao ng isang uri ng sagradong pakiramdam na nasa loob ng mga gininto ang ilaw na ito. Sa Chen Ao, lahat sila ay talagang may udyok na magpatira pa sa pagsamba. Ugong. Isang sinag ng gininto ang liwanag ang sumilay patungo sa kalangitan. Isa-isang nagliliwanag ang mga bituin sa diagram ng pormasayo ng siyam na bituin. Sa simula, sa kasalukuyang cultivation realm ni Mateo, ang pagkumpleto ng refinement sa pagkakataong ito at pag-iilaw ng siyam na bituin ay nangangailangan ng buong 3 araw. Ngayon, ang prosesong ito ay nabawasan ng 3 beses. At ang pagpipino ng 9 Stars Imperial Heaven Art ay mas naging mahirap habang umaabot ito sa likuran. Lalo na sa ika-9 na bituin, doon pinakamadaling magkaroon ng problema. Ngunit ngayon, ang prosesong ito ay natapos ng walang kapantay na maayos. Ang huling sinag ng gininto ang liwanag ay sumikat pataas patungo sa kalangitan at direktang nagtagpo sa ika-9 na bituin sa diagram ng pormasayon. Bigla na lang, ang buong diagram ng pormasayon ay nagbigay ng nakasisilaw na liwanag, na nagliwanag sa dating madilim na kalangitan na parang araw. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Mateo, at sumigaw siya, diagram ng pormasayon, bawiin. Medicinal pill, anyo. Para bang ang 9 Stars Formation diagram ay nakatanggap ng utos at dahan-daang lumapag patungo sa direksyon ng Dragon Sovereign Cauldron. Ugong. Sa ilalim ng manipulasyon ni Mateo, ang napakalaking diagram ng pormasayo na iyon ay lumiit hanggang sa halos kasing laki na ito ng 1 pulgadang kwadrado, at direktang pumasok sa loob ng Dragon Sovereign Cauldron. Nang makita ang tagpong ito, ang pagkabalisa sa puso ni Alwyn ay hindi mailarawan ng mga salita. Ito ay isang medicinal pill na pino gamit ang mga batas ng banal na Dao.
Anong uri ng epekto ang makakamit nito? Pero agad siyang nag-alala tungkol sa mga personal na pakinabang at kawalan. Napakahalaga ng gamot na ito, kaya ibibigay ba sa kanya ni Mateo o hindi? Kasalukuyang tumatanggap si Mateo ng 4 na tagapaglingkod ng Divine King, at ang kanyang lakas ang pinakamahina. Kung hindi siya ibinigay ni Mateo, iyon ay isang bagay na may katwiran din. Pumunta ka roon at tingnan mo. Tinapik ni Tucker ang balikat ni Alwin at nakangiting sinabi. Huwag kang lumapit, hindi pa yan tapos. Biglang sumigaw si Mateo ng mariin, na ikinatakot ni Chenao at ng iba pang malapit ng lumapit. Sa simula, ang diagram ng pagbuo ng 9 na bituin ay naalis na, at ang kalangitan ay lumiwanag na. Ngunit sa oras na ito, biglang nagtipon muli ang maitim na ulap sa kalangitan. Isang nakakatakot na presyon ang muling bumagsak sa angkan ng mga dragon. Ano ba to? Kapigatian na naman sa langit. Hindi naman siguro ito magiging isang Greater 5 Elements Heavenly Tribulation ulit, di ba? Hindi ba't ito ay ang paghahangad sa ating mga lumang buhay? Nakakakita ng mga multo. Ang Panginoon ng Dragon ay may kakayahang magdulot ng paghihirap. Ang pagpino ng isang tableta ay talagang nagpabagsak ng isang nakakatakot na makalangit na kapigatian. Mayroong ingay ng mga Dragon Clan, bawat isa ay walang humpay na pinapuna siya. Noong isang araw, kakatawag lang ni Mateo ng isang nakakatakot na Greater 5 Elements Heavenly Tribulation at muntik nang magdulot ng matinding pinsala sa Dragon Clan. Ilang araw pa lang ang nakalipas at muli niyang tinawag ang isang nakakatakot na makalangit na kapigatian sa pamamagitan ng pagpino ng isang medicinal pill. Kumakatok. Dagendong. Sa isang kislap, isang kidlat na kasenkapal ng isang palanggana ang direktang bumagsak mula sa loob ng kawalan, dumagundong patungo sa Dragon Sovereign Cauldron. Kasunod nito, sunod-sunod na kidlat ang dumagundong, na patuloy na tumatagal ng hanggang 1 oras. Nang makitang hindi naapektuhan ng nakakatakot na kapighatsang iyon sa langit ang mga naroon, saka lamang nakahinga ng maluwag ang lahat. Hindi masyadong lumayo si Mateo. Alam niyang isa itong pill tribulation. Tina-target nito ang mga medicinal pills at hindi ang tao. Para makapagdulot ng pill tribulation, wala ni isa ang hindi isang medicinal pill na sumusubok sa langit. Ang kanyang pagpipino ng tableta sa pagkakataong ito ay talagang nagpasimula ng mga batas ng banal na daw. Ang 9 truth pill na ito ay malamang na hindi ordinaryo. Nang marating ni Mateo ang kanyang mga iniisip, hindi na rin makapaghintay si Mateo na buksan ang pagan at suriin ang tableta. Sa ganitong antas ng mataas na gradong tier siyam na medicinal pill, ito rin ang unang beses na pinipino ito ni Mateo. Natural lang na inaabangan niya ito ng walang katapusan. Kung tungkol naman sa ibang mga tao, lalo na kay Alwin, hindi na kailangang sabihin pa iyon. Kamahalan, ito. Anong grado kaya ang magiging 9 truth pill na ito? Maingat na tanong ni Alwin, parang isang munting asawang hindi nang ahas magsalita. Ang pinakakinatatakutan niya ngayon ay ang biglang pagsabi ni Mateo na hindi siya mabibigyan ng gamot na ito. Paanong hindi alam ni Mateo ang iniisip niya? Ngumiti siya at sinabing, relax ka lang, kahit anong klase ng medicinal pill yan, sayo na yan. Pakiramdam ni Alwin na ang pinakamagandang salitang narinig niya sa buhay na ito ay ang pangungusap na ito ni Mateo ngayon lang. Umatras kayong lahat ng kaunti, bubuksan ko ang pagan at susuriin ang tableta. Umatras ang lahat ng mga tao ng ilang hakbang, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatitig ng mahigpit sa Dragon Sovereign Cauldron. Kumalabog. Bahagyang bumuo ng selyo si Mateo at biglang nakakita ng sinag ng gininto ang liwanag na dumaan, diretsyong tumatama sa mga ulap. 10:27. Gusto mong tumakbo? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo, at biglang nawala ang kanyang anyo. Nang muli siyang lumitaw, nahawakan na niya ang sinag ng gininto ang liwanag sa kanyang mga kamay. Pagbalik niya, isang grupo ng mga tao ang agad na lumapit sa kanya, na may mausis ang tingin. Kamahalan, ang gamot na ito ay tunay na mahiwaga, ang talagang gustong tumakas. Sabi ni Tucker na may kakaibang anyo bilang sanggol. Guro, anong grado ba itong 9 truth pill? Tingnan natin. Tanong ni Sofia na may pagtataka. Kahit ang mga matatandang halimaw tulad ni Chenao ay hindi rin napigilan ang kanilang kuryosidad, lahat ay iniunat ang kanilang mga leeg ng malapad. Ngumiti si Mateo at casual na naglagay ng ilang mga paghihigpit. Maaaring kalimutan ng medicinal pill na ito ang tungkol sa pagtakas. Dahan-dahan niyang ibinoka ang kanyang kamay.
Sandali, sumikat ng maningning ang gininto ang liwanag. Aray, nabubulag ang mga mata ko. Sigaw ni Tucker. Ang lalaking ito ay isa lamang magnanakaw sa huli at siya rin ang pinakakakaiba sa apat na tao. Ngunit ang nakasisilaw na gininto ang liwanag na iyon ay talagang nakasisilaw sa kanya. Wala talagang maaamoy na anumang halimuyak mula sa gamot na ito. Mukhang namumuo ang amoy ng gamot at hindi nawawala. Kaya lang, walang paraan para matukoy ang gradong ito. Parang, hindi ito transcendent grade. Nag-aalinlangang sabi ni Chen Ao. Ang uri ng mga tabletang panggamot ay kadalasang maaaring husgahan batay sa hitsura pati na rin sa mga alon ng enerhiya na inilalabas ng tabletang panggamot. Ngunit ang 9 truth pill na ito sa harap ng kanilang mga mata, ay hindi kailanman maarak ang lalim nito. Ngunit walang duda, ang grado ng medicinal pill na ito ay napakataas. Ang mga epekto nito ay malamang na hindi maisip. Ngumiti si Mateo at sinabing, narinig na ba ninyong lahat ang tungkol sa arcane insight dati? Nang marinig iyon ni Chen Ao, nang inag ang buong katawan niya nang hindi makapaniwalang sinabi, sinasabi mo ba? Ito. Ang 9 truth pill na ito ay ang arcane insight rank ng mga alamat. Bahagyang tumango si Mateo at sinabing, nasa itaas ng transcendent ang mahiwagang pananaw. Napagtanto ni Chen Ao at sinabing, oo, dapat ay naisip ko na iyon noon pa. Gusto talaga ng lalaking ito na takasan ang sarili niya. Ano kaya ito kung hindi ang mahiwagang kaunawan? Hoy, matandang Ao, ano ang arcane insight? Halos hindi makapaghintay si Tucker sa tabi habang nagtatanong. Ang antas ng arcane insight, hindi pa ito naririnig ng mga ordinaryong tao noon. Dahil sa nakalipas na 100,000 taon, wala pang sino man ang may kakayahang pinuhin ang mga medicinal pills na may antas ng arcane insight. Huminga ng malalim si Chen Ao at sinabing, sa totoo lang, higit sa transcendent grade, ang mga medicinal pills ay may mas mataas pang grado, iyon ang rango ng arcane insight. Dahil lang sa paghina ng divine daw sa zero, wala nang sino man ang may kakayahang pinuhin ang mga medicinal pills na may ranggong arcane insight. Nalito si Tucker at nagtanong, isa lamang itong tier siyam na medicinal pill, ano ang kinalaman nito sa divine daw? Siyempre may kaugnayan ito. Dahil, ang mga medicinal pills na nasa arcane insight rank ay maaari lamang pinuhin ng mga deity realm powerhouse. Sa madaling salita, tanging ang mga deity realm powerhouse na nagpupuno ng tier siyam at mas mababa sa medicinal pills ang makakarating sa ranggo ng arcane insight. Tumingin si Chen Ao kay Mateo na may ekspresyon na parang nakakita ng multo, iniisip sa loob-loob niya na ang lalaking ito ay talagang masyadong kakaiba. Huminga ng malalim ang lahat, nagulat sa mga sinabi ni Chen Ao. Isang medicinal pill na tanging mga deity realm powerhouses lamang ang makakapino ay pinino ng isang initial stage alchemy emperor. Kung gayon itong gamot na ito. Anong uri ng epekto nito sa gamot? Nilunok ni Alwin ang kanyang laway at nagtanong. Bago ito, hindi kailanman inakala ni Alwin na magkakaroon siya ng ganitong kagimbal na araw. Kasalukuyan siyang puno ng pananabik para sa arcane insight rank 9 truth pill na ito. Mahirap sabihin yan. Pero isang bagay ang sigurado, ang mga medicinal effect ng arcane insight rank ay mas malakas kumpara sa transcendent grade. Bukod pa rito, sinasabing ang mga medicinal pills ng arcane insight rank ay may posibilidad na magkaroon ng hindi inaasahang karagdagang epekto. Kung tungkol sa kung ano ang epektong ito, mahirap sabihin, sabi ni Chen Ao. Nakangiting sabi ni Mateo, hindi mo ba malalaman kung susubukan mo lang? Pagkatapos magsalita, direkta niyang inihagis ang gamot kay Alwin. Ang iba ay tumingin sa eksenang ito ng may inggit na tingin. Isa itong arcane insight rank medicinal pill. Marahil sa loob ng 100,000 taon na ito na lamang ang nag-iisa. Ang kakaiba sa loob ng 100,000 taon. Si Alwin mismo ay hindi rin lubos na nang-ahas na maniwala na ang isang meat pie na nahuhulog mula sa langit, ang ganitong uri ng bagay, ay talagang tumama sa kanyang ulo. Lumunok. Nakapanlulumo si Alwin ngunit patuloy pa rin siyang nagantala at hindi niya nilunok ang gamot. Hay nako, kainin mo nga yan, bastos ka. Gusto mo ba kaming patayin sa pag-alala? Alam mo ba, ganito lang talaga ang nangyari sa loob ng 100,000 taon. Ikaw,
Itong bastos na to, talagang nakabili ka ng malaking halaga. Tiningnan ni Tucker ang hitsura niya at galit na sinabi. May bahagi rito sa loob na talagang kinakabahan, habang ang isa naman ay inggit. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ninyo kailangang mainggit kay Alwin. Sa pagpino ng 9 truth pill sa pagkakataong ito, ang aking pag-unawa sa alchemy daw ay naging mas malalim. Marahil, sa susunod na pagpino, ang grado ay hindi dapat maging mas mababa kaysa sa pagkakataong ito. Ang lakas ni Mateo ay nagsisinungaling sa katotohanang masyadong matibay ang kanyang pundasyon. Kaya naman, ang kanyang tagumpay sa pill refinement ay lubhang mataas. Sa pagpino ng tableta sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagkaroon na si Mateo ng kaunting pag-unawa sa mga batas ng banal na Tao sa Medicine God's Soul Canon. Ito ay isang malaking pagpapabuti sa kanyang alchemy na Tao. Ngunit dahil din sa pagpipino sa pagkakataong ito, naranasan niya ang lawak at lalim ng mga batas ng banal na Tao. Ang naunawaan niya ay ilan lamang sa mga mababaw na kaalaman. Pero kahit kaunti lang ang nagawa niya ay malaki na ang napala niya. Pero napagtanto rin ni Mateo na ang kanyang landas sa alchemy daw ay nagsisimula pa lamang. Biglang nabuhayan ng loob si Chen Ao at ang iba pa dahil sa mga sinabi ni Mateo. Oo, gamit ang lakas ni Mateo sa alchemy daw, kapag nalaman niya ang mga batas ng divine daw, ang pagpino ng mga medicinal pills sa susunod ay maaring mas kahanga-hanga pa. Sa pag-iisip hanggang dito, hindi na makapaghintay pa sina Chen Ao at ang iba pa na makita ang mga nakapagpapagaling na epekto ng Arcane Insight Rank 9 Truth Pill na ito. Kung gayon, kakainin ko ba ito? Medyo nag-aalinlangang tanong ni Alwin. Panginoon ko, sabi ko, kainin mo na lang to. Hiniling ni Tucker na sampilan siya. Sa harap ng lahat, nilunok ni Alwin ang gamot sa isang subo lang. Kaagad, tila isang apoy ang nagsimulang magliyab sa kanyang tiyan. Isang napakalakas na mainit na agos ang agad na umabot sa lahat ng mga paa at kamay at buto ng kanyang katawan, na nagparamdam sa kanya ng ginhawa hanggang sa halos mapasigaw siya. Ang aura ni Alwin ay tumaas sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Nang makita ang eksenang ito, nanlaki ang mga mata ni Chen Ao at ng iba pa. Medyo malakas din ang epekto ng gamot na ito, di ba? Ang 9 Truth Pill ay isa lamang napaka-ordinaryong high-grade tier siyam na medicinal pill. Ang advancement effect ng isang ordinaryong 9 Truth Pill sa isang martial artist ay matatapos kapag nakarating na ito rito, tama ba? Pero mukhang kakasimula pa lang ng medicinal pill na ito. Gulat na bulalas ni Chen Ao. Sok, Alwin, napakaswerte talaga ng batang ito. May Arcane Insight Rank medicinal pill, hindi man lang mapanaginipan yan ng mga ordinaryong Divine King. Napadilat si Tucker at pinuri ito. Napakahirap maabot ang Divine King realm, kahit ang kaunting pag-unlad ay napakahirap. Ngunit ang Arcane Insight Rank 9 Truth Pill na ito ang direktang naghatid kay Alwin sa rango ng mga primera klaseng Divine Kings. Bukod pa rito, ang kanyang aura ay patuloy pa ring tumataas. Pagkalipas ng 3 araw, unti-unting iminulat ni Alwin ang kanyang mga mata. Sumikat ang mga sinag ng makinang na liwanag mula sa kanyang 2 mata. Punk, kumusta na? Ang pakiramdam ng paglusot sa primera klaseng Divine King ay napakasarap, di ba? Nag-aalalang tanong ni Tucker. Huminga ng malalim si Alwin at nakangiting sinabi, hindi mailalarawan ang galing. Pagkatapos magsalita, dahan-dahang tumayo si Alwin at lumapit kay Mateo, at yumuko ng malalim habang sinasabing, ako, si Alwin, ay handang sumunod sa batang Panginoon hanggang kamatayan mula sa araw na ito. 10:28. Nakangiting tanong ni Mateo, kumusta? Mayroon bang mga hindi inaasahang ani? Ang mga medicinal pills na may ranggong Arcane Insight ay magkakaroon ng ilang hindi inaasahang epekto. Ang epektong ito, tanging ang taong nakainom lamang ng gamot ang makakaalam nito. Dahan-dahang tumango si Alwin at medyo nasasabik na sinabi, ang aking pangalawang pinakamataas na tunay na layunin ay natigil sa hadlang sa loob ng ilang daang taon na. Sa oras na ito, bigla kong nakita ang buong bagay sa isang malinaw na liwanag. Ang paghahati sa pagitan ng mga ordinaryong banal na hari at mga dekalidad na banal na hari ay isa lamang paghahati ng Essence Energy Realm.
Ang 9th level daw profound ay isang maliit na kaharian na may napalaking saklaw. Mula sa pagpasok pa lamang sa 9th level daw profound hanggang sa dakilang bilog ng pagiging perpekto ng 9th level daw profound, ito ay isang napakahabang proseso. Hindi ibig sabihin noon na ang lakas ng mga primera klaseng Divine King ay tiyak na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong Divine King. Kung ang pag-unawa sa konsepto ng isang tao ay kahanga-hanga, kayang durugin din ng mga ordinaryong Divine King ang mga dekalidad na Divine King. Kunin mo na lang halimbawa si Mateo, gamit ang kanyang pag-unawa sa mga konsepto, madali niyang matutudukan ang mga dekalidad na Divine Kings kapag kakapasok pa lang niya sa 9th level daw profound, kahit na sa peak Divine Kings. Habang ang mga Void Mystic Powerhouse, maliban na lang kung mayroon silang espesyal na paraan, ang kanilang Essence Energy Realm ay hindi gaanong mas malakas kumpara sa mga Peak Divine Kings. Ngunit ang kanilang lakas ay kayang ihagis ang pinakamataas na Divine King 10 kalye sa likuran. Ang 9 Truth Pill ay isa lamang medicinal pill para sa pagpapataas ng Essence Energy. Hindi kailanman inakalang mauunawaan ni Alwyn ang kanyang pangalawang Supreme True Intent ng walang dagdag na pagsisikap. Hindi lang ito basta-basta nakakatulong sa pagtaas ng kanyang lakas. Ang pangalawang pinakamataas na tunay na layunin ni Alwyn ay natigil sa loob ng ilang daang taon. Wala nang pag-asa pang makalusot. Ngunit ang mahiwagang kaalamang ito na 9 Truth Pill ay direktang nagbigay daan sa kanya upang maunawaan ang pangalawang pinakamataas na tunay na layunin. Gulat na sabi ni Chen Ao, maaari kayang mapataas pa ng misteryosong 9 Truth Pill na ito ang kakayahan sa pag-unawa. Naguguluhan din ang tingin ni Alwyn at sinabing, hindi ko alam yan. Sa kabuuan, noong binabagtas ko na ang proseso, biglang lumitaw ang isang kislap ng inspirasyon, at agad ko itong naunawaan. Kung tungkol naman sa kung mapapahusay ba talaga nito ang kakayahan sa pag-unawa, depende ito sa paglilinang sa hinaharap. Naiinggit si Tucker habang sinasabi, kung talagang kaya nitong pataasin ang kakayahan sa pag-unawa, ang mahiwagang pildores na ito ng kaalaman ay napakahirap ding tanggapin. Maraming eksperto ng Divine King ang hindi nakalusot sa buong buhay nila. Kulang sila sa kakayahang umintindi. Kung ang mga tabletang panggamot na gawa sa Arcane Insight ay kayang magpataas ng kakayahang umintindi, ang gamit nito sa mga martial artist ay sadyang hindi masukat. Tumingin ang tatlong Chen Ao kay Mateo. Sa pagkakataong ito, lubos silang nakumbinsi sa kanya. Lahat sila ay mga eksperto sa Divine King na may mga mataas na kwalifikasyon at ang lakas ay umaabot sa kalangitan. Ang dahilan kung bakit nila sinundan si Mateo ay dahil napipilitin din sila sa mga pangyayari. Bagamat mayroon silang kaunting pagkakaintindi tungkol sa kapangyarihan ni Mateo noong nakaraang buhay, sabi-sabi lang iyon, at wala silang direktang pagkakaintindi. Pero ngayon, sila ay lubos na na-motivate. Dahil nakita nila ang walang limitasyong posibilidad mula kay Mateo. Kasunod ni Mateo, maaaring mas malawak pa ang kanilang espasyo para sa pag-unlad sa hinaharap. Nang makita mismo ni Dorian na lumabas si Mateo at ang iba pa mula sa angkan ng mga dragon, nakahinga rin siya ng maluwag. Bilang isang tunay na Dragon Lord na nananatili sa angkan, siya ay walang sigla sa lahat ng dako. Siyempre, ang tanging panghihinayang ay ang hindi na makabalik ang Sacred Dragon Token sa angkan. Duoer, tigilan mo na ang pagdidisenyo pa ng Sacred Dragon Token sa hinaharap. Si Mateo ang karaniwang Panginoon ng lahi ng dragon. Hindi magbabago ang puntong ito, kailangan mong tandaan yan. Pagkaalis ni Mateo, seryosong sabi ni Arlott. Pero matandang ninuno, bakit ganoon? Paano makukuha ng isang tao ang pagkilala sa Sacred Dragon Token at bakit din siya magkakaroon ng Atavism Dragon Soul? Walang gana na sabi ni Dorian. Para lang buto ng isdang nakabara sa lalamunan ni Mateo para sa kanya. Kung si Mateo ang karaniwang Panginoon ng lahi ng dragon, ano ang maituturing niyang bilang? Umiling si Arlott at sinabing, hindi ko alam kung bakit, siguradong may malaking koneksyon siya sa angkan ng mga dragon. Imposibleng lumitaw ang isang katawang tulad ng Atavism Dragon Soul sa isang tao nang walang tugma o dahilan. Pero dahil lumitaw ito, matatanggap na lang natin ito ng walang kondisyon. Ang takot sa isang bloodline backlash, huwag mong kalimutan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dorian, tumango siya at hindi na nagsalita pa.
Nagmuni-muni sandali si Arlott at nagpatuloy, matapos muling magkatawang tao si Mateo, ang kanyang maswerteng pagkakataon ay napakalaki. Malamang ay ginampanan na niya ang utos ng langit. Ang pagiging Panginoon ng lahi ng dragon ay maaari hindi masamang bagay sa aking lahi ng dragon. Ang Sacred Dragon Token ay maaaring mas kapaki-pakinabang sa kanyang mga kamay kaysa sa atin. Tahimik at hindi nagsalita si Dorian, ngunit alam din niya sa kaibuturan niya na tama ang sinabi ng matandang ninuno. Nasa ganitong posisyon lang siya at hindi niya kayang pakawalan ang maraming bagay. Lungsod ng Cloud Marsh. Ito ay palaging paraiso para sa mga alchemist. Dahil katabi ito ng Immemorial Medicine Garden, ang pamilihan ng mga gamot dito ay naging napakayaman. Lalo na ang ilang mga naglalakbay na alchemist na gustong magtipon dito. Sa paglipas ng panahon, ang lugar na ito ay naging ikatlong pinakamalaking pangkat bukod sa Alchemist Association at Medicine King Hall. Sa kasalukuyan, ang Medicine King Hall ay unti-unting nagwawasak. Bagamat Medicine King Hall pa rin ang pangalan nito, hindi na ito Medicine King Hall sa katotohanan. Ang Cloudmarsh City ay naging pangalawang dakilang pangkat ng Alchemy Path ng Divine Realm ng may kabilisan. Ang dahilan kung bakit kayang tumayo ng matatag at hindi gumuho ang Cloudmarsh City ay nagmula sa makapangyarihang spirit medicine resources nito. Kahit ang Alchemist Association ay minsan pumupunta rito at nagtitipon ng mga gamot na pang-spirit. Siyempre, ang Alchemist Association ay isa lamang maluwag na organisasyon. Hindi lahat ng alchemist ay nasasakupan ng Alchemist Association. Sa kasalukuyan, nalalapit na ang pagbubukas ng Immemorial Medicine Garden. Marami pang mga martial artist at alchemist ang nagtipon dito. Wow! Ang dami talagang gamot sa lugar na ito. Hanggat may pera ang isang tao, halos hindi problema ang pag-ayos ng kahit anong gamot dito. Napatalon sa tuwa si Sofia habang sinasabi niya. Pagdating sa Cloudmarsh City, hindi na hinayaan ni Mateo na mag-cultivate ng mag-isa sina Sofia at Rendan. Hinayaan na lamang niya silang lumabas at pagyamanin ang kanilang mga karanasan. Ang lugar na ito ay paraiso para sa mga alchemist. Ang kapaligiran ng mga kasanayan sa alchemy ay napakakapal at lubos na namumulaklak. Sa mga lansangan, bukod sa lahat ng uri ng mga stall ng spirit medicine, mayroon ding lahat ng uri ng alchemy battle arenas. Basta't may takdang bayad ang isa, maaari silang umakyat sa entablado at paghambingin ang mga tala tungkol sa mga pamamaraan ng pagpipino ng tableta. Tumango si Mateo nang marinig iyon at sinabing, bagamat karaniwang hindi nabubuksan ang Immemorial Medicine Garden, ang Heaven and Earth Spiritual Chi sa paligid ng Cloudmarsh City ay mas malaki kumpara sa ibang mga lugar. Ang mga panlabas na lugar pa lamang ay sapat na para matuno ng mga martial artist. Masasabing ang Cloudmarsh City ay halos na itatag na sa gitna ng tambak ng spirit medicine. Guro, napakaraming tao ang nakikipagkompetensya sa alchemy dito. Pumunta ka na ba rito para makipagkompetensya sa alchemy dati? Biglang tanong ni Sofia na may kuryosidad. Nakangiting sabi ni Mateo, syempre naman. Noon, bata pa ako at padalos-dalos. Noong kakapasok ko lang sa Alchemy Emperor Realm, minsan na akong huminto rito ng ilang taon. Hindi rin madaling anihin ang mga taong iyon. Alam na rin ni Sofia ang tunay na pagkakakilanlan ni Mateo. Noon niya lang nalaman kung gaano niya kinikilala ang pagiging isang kahangahangang guro. Ang maliit na bagay na iyon sa Fierce Gale World noon ay isa lamang master na tumatakbo sa gitna ng isang grupo ng mga apprentice. Masyadong pambata ang laro. Gaya ng sinabi ni Mateo, ang kanyang mukha ay nagpapakita rin ng pag-alala, na may bahid ng pag-alala sa mga di malilimutang taon ng kanyang buhay. Pero nagliwanag ang mga mata ni Sofia nang marinig niya ito at hinayla si Mateo habang nagtatakang nagtanong, Master, pag-usapan niyo naman ang resulta ng laban ninyo, di ba? Curious talaga ako kung natalo na kayo dati noong nakapasok kayo sa Alchemy Emperor. Biglang huminto si Mateo sa kanyang mga hakbang at sumangot gamit ang isang bibig habang nakangiting sinabi, hindi mo ba malalaman kung pupunta ka roon at titingnan mo mismo? Natigilan si Sofia. Sinundan niya ang tingin ni Mateo at tumingin sa itaas, nakita niya ang 3 piraso ng napakalaking tapyas na bato. Proklamasyon ng Santo ng Alkemiya, proklamasyon ng kagalang-galang na Alkemiya, proklamasyon ng Emperador ng Alkemiya.
Isa-isang dumaan ang tingin ni Sofia at sa wakas ay napunta sa Alchemy Emperor Proclamation. Bigla na lang tumigil ang tingin niya sa itaas, ang mga mata niya ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang tingin. 1029. Sa proklamasyon ng emperador ng alchemy, ang pangalan ni Matthew ay nakagulat na napunta sa unang pwesto. Unang pwesto, Matthew, may kabuoang 5,843 na laban, ganap na tagumpay. Bulong ni Sofia sa sunod-sunod na mga salita at nagulat siya hanggang sa hindi niya maisara ang kanyang bibig. Nang makita ni Chen Ao ang mga resulta ng labanan ni Matthew sa Alchemy Emperor Proclamation, bawat isa sa kanila ay nagpalitan din ng tingin, walang katapusang gulat. Humigit kumulang 5,843 na laban, wala ni isang talo. Masyadong nakakabaliw ang resulta ng laban na ito. Lahat ng lalaki ay nagkakamali, lahat ng kabayo ay natisod. Kahit ang isang taong mas malakas ay darating sa oras na sila ay mabibigo. Pero hindi pa talaga natatalo si Mateo sa halos 6,000 laban ng pill battles. Gaano ba kalakas ang alchemy skills na kailangan ng isang tao? Kung titingnan muli ang mga alchemist na mas mababa sa ranggo ni Mateo, ang pagkakaiba sa kanya ay hindi isang ordinaryong uri ng malaking bagay. Kahit ang pangalawang tao sa Alchemy Emperor Proclamation ay nakapaglaro ng halos 5,000 laban gamit ang pill, ngunit natalo ng 100 sa loob ng maraming laban. Ang puwang na ito ay napakalaki. Tanging si Megan lamang ang malinaw sa kanyang puso tungkol sa mga nagawa ni Mateo sa kanyang nakaraang buhay at walang ekspresyon ng pagkagulat. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi man lang nagpakita ng kahit kaunting paghanga. Alam nilang lahat sa Chen Ao na mahaba at mayaman ang kasaysayan ng Cloudmarch City na ito. Ang kaugalian ng mga pill battle ay umuunlad ng husto. Madalas na may mga makapangyarihang alchemist na pumupunta rito upang makipaglaban sa mga kasanayan sa alchemy. Bukod rito, kakapasok pa lang ni Mateo sa Alchemy Emperor Realm noon. Ang lakas niya ay hindi pa kasing lakas ng kasalukuyan. Sa oras na iyon, kayanan niyang paksain ang lahat ng alchemist at direktang umakyat sa pinakamataas na pwesto ng Alchemy Emperor Proclamation. Tiningnan nilang apat si Chen Ao na parang nakakita ng multo. Kahit na nasaksihan nilang lahat ang kakayahan ni Mateo sa pagpino ng mga tableta, ang ranggo sa Alchemy Emperor Proclamation na iyon ay medyo nagpagulo pa rin sa kanilang isipan. Pero tungkol sa bagay na ito, medyo may alam si Alwin tungkol dito. Ito ay 300 taon na ang nakalilipas. Dahil din mismo sa pakikipagkompetensya ng kanyang kamahalan sa alchemy sa Cloudmarch City noon, kaya siya sumikat at kinilala bilang isang henyong alchemist na pinakamalapit sa Diyos ng alchemy sa loob ng 100,000 taon. Dahil si Lord ang nangunguna sa 100,000 taong kasaysayan ng mga labanan gamit ang Pildore sa Cloudmarch City. Kahit wala ako roon, narinig ko na noon, ang buong henyong alchemist ng Divine Realm ay nagtipon ng maramihan upang hamanin si Lord. Ngunit lahat sila ay nabigo ng walang anumang exception. Dahil dito, walang nang ahas na umakyat sa entablado upang sagutin ang hamon. Kaya naman ang bilang ng magkakasunod na tagumpay ni Lord ay tumigil sa 5,843 na laban. Ngayong lumipas na ang 300 taon, wala pa ring sino man ang may kakayahang malampasan ang tagumpay na ito, wika ni Alwan sa kanyang sarili, ngunit ang kanyang mga titig ay puno ng tingin ng pagsamba. Si Chen Ao at ang iba pa ay may ekspresyon na parang nakakita ng multo. Ilang taon na silang nakulong sa White Tiger Dungeon at walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa labas ng mundo. Hindi nila inaasahan na nangyari na pala ang ganitong kahindek-hindek na insidente noon sa Cloudmarch City na ito. Sa wakas alam na nila ngayon kung paano nabuo ang reputasyon ni Mateo bilang pinakamalapit sa Diyos ng alchemy. Sa totoo lang, nang marinig nila ang tawag na ito noon, halos napapasinghat pa rin sila sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa panahon kung saan ang Divine daw ay bumagsak sa zero, ilang taong may talento ang hindi nang ahas na sabihin na kaya nilang maabot ang Deity Realm. Ano ang karapatan ni Mateo? Pero ngayon, pakiramdam nila ay wala ni Katiting na labis na aspeto ang titulong ito. Sok! Wala namang dapat ikatuwa. Kung titingnan mo ang ekspresyon mo, parang gulat na gulat ka sa nagawa ni Matthew, di ba? 5,000 over matches undefeated lang yan, yun lang.
Habang ang lahat ay kasalukuyang nalulunod sa gulat, isang napakapangutyang boses ang narinig. Kumunat ang noo ni Sofia at malungkot niyang sinabi, "Sino ka ba para maging mayabang? 5,000 lang ba ang laban? Kung may kakayahan ka, susubukan mo ring manalo ng 5,000 sa laban ng sunod-sunod." Ang nagsasalita ay isang binata. Sa likuran niya ay nakasunod pa ang isang makapangyarihang hari ng Diyos. Malamang, hindi rin pangkaraniwan ang kanyang pinagmulan. Ang binatang iyon ay isa lamang alchemy venerable realm, ngunit may itsura ng pagiging magulo, at mukhang labis na humahamak sa mga resulta ng labanan ni Mateo sa Alchemy Emperor Proclamation. Tumingin ang binata kay Sofia. May bahid ng pagkamha ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit natatawang sinabi niya, "Kaka-rating lang ninyo sa Cloud March City, di ba? Mapapatawad din ang hindi pagkilala sa batang Panginoong ito. Natatandaan mo, ang batang Panginoong ito ay nagngangalang Jovangu. Masisira ko ang record ni Matthew. Si Jovangu ay may arrogant at may bahid ng pagmamataas na pinapanood ang mga palo at sagwa na nagiging alikabok habang nag-uusap at nagtatawanan." Nagalit si Sofia hanggang sa matawa ito dahil sa kayabangan nito. Nakikita bago umasta, pero ngayon lang nakakita bago umasta hanggang sa ganito. Ang numero 1 tagumpay sa loob ng 100,000 taon, ang lalaking ito ay nang-ahas pa ring magyabang, sinasabing masisira niya ito. Ayos lang kung isa siyang Alchemy Emperor, pero isa lamang siyang Alchemy Venerable. Yo, ang kahanga-hanga. Ano na ang ranggo ng iyong iginagalang na sarili sa Alchemy Emperor Proclamation ngayon? Natatawang sabi ni Sofia. Namutla ang mukha ni Jovan at sinabing, alam na alam mo na ang batang Panginoong ito ay Alchemy Venerable Realm pa lamang sa kasalukuyan, sinasadya mo ito, di ba? Pero hindi rin ako natatakot na sabihin sa iyo, ang batang Panginoong ito ay mayroon ng mahigit 3,400 sunod-sunod na panalo sa Alchemy Venerable Proclamation. Sa susunod na taon, ang unang pwesto sa Alchemy Venerable Proclamation ay akin na. Nagulat si Sofia sa narinig niyang pag-ihip ni Jovan ng sarili niyang trompeta. 3,400 sa magkakasunod na panalo, ang tagumpay na ito ay kahanga-hanga na. Pero bakas pa rin sa mukha niya ang paghamak habang sinasabi niya, "Yabang. Sige lang. Sino bang hindi marunong magyabang?" Nagbago ang ekspresyon ni Jovan, at sinabi niya sa seryosong boses, "Sino ang nagyayabang sa iyo? Maghanap ka ng taong mapag-uusisa mo tungkol dito, sa Cloud March City na ito, na hindi nakakakilala sa akin, Jovan. Darating ang araw na tatapakan ko siya." Nagalit si Sofia nang marinig niya ito at galit na sinabi, hindi naniniwala ang binibining ito. Halika, 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 tatapakan ka ng binibining ito ngayon. Hindi ba't mahigit 3,400 sunod-sunod na panalo ang napanalunan mo? Gusto kong makita kung anong klaseng pamantayan ang mahigit 3,400 sunod-sunod na panalo mo. Tahimik ding tumango si Renden sa gilid at same time na sinabi, isama mo ako. Natawa si Jovan nang marinig iyon. Sige, pero walang sino man ang maaaring humamon sa akin, Jovan. May kondisyon ako, kung papayag ka, tatanggapin ng batang Panginoon na ito ang hamon mo. Ngumiti si Jovan nang may masamang balak. Nandilim ang mukha ni Sofia, at sinabi niya, anong kondisyon? Malaswang sinunggaban ni Jovan si Sofia at sinabing, kung matatalo ka, kailangan mong maging kasama ko sa DAO. Paano yan? Alam mo naman, sa Cloud March City na ito, ang mga babaeng martial artist na gustong maging kasama ko sa DAO, Young Master Gu, ay nakapila sa ilang kalye. Sa bawat salitang sinabi ni Jovan, mas lalong nalungkot ang mukha ni Sofia. Sa totoo lang, medyo kinakabahan pa rin siya. Nangahas ang lalaking ito na sabihing nanalo siya ng mahigit 3,400 sunod-sunod na laban, malamang hindi lang iyon puro kalokohan. Ang ganitong klaseng kasinungalingan, kung sakaling makahanap ng tao, ay maaaring magbunyag nito. Wala talagang saysay. Para magkaroon ng ganitong pamantayan, malamang na hindi talaga siya madaling ipagpilitan. Nang makitang nag-aalangan si Sofia, mas lalong nagmayabang si Jovan nang sabihin niya, bakit, takot ka? Gaya ng sabi ko, maging mahina ka lang kung wala kang gaanong lakas. Hindi lahat ay kayang hamanin. Pero kung gusto mong maging kasama ko sa DAO ni Young Master Gu, tinatanggap ko pa rin ito ng buong puso, haha. Tunay ngang kahanga-hanga ang kagandahan ni Sofia. Sa unang pagtitig pa lang ni Jovan sa kanya, nagustuhan na niya ito. Gaya ng sabi niya, hinahamak niya talaga ang mga ordinaryong babae.
Sumasang-ayon ka sa kanya. Sa sandaling iyon, narinig ang walang pakialam na boses ni Mateo. Napatalon si Sofia sa takot. Gamit ang mga matang lumuluha, tiningnan niya si Mateo at sinabi, "Guro, paano ka nagkakaganito?" Nakangiting sabi ni Mateo, "Ang tagal nyo nang natuto sa akin. Kung wala man lang kayong ganitong lakas, pwede kayong maghanap ng isang piraso ng tokwa para magpakamatay." 10:30. Guro. Hahaha, kayo. Nagkakamali ba kayong lahat? Ang batang ito ay nasa edad 30 pa lang. Tinatawag nyo pa ba siyang amo? Hahaha, ano ba ang itinuturo niya sa inyo? Nang marinig ang paraan ng pagsasalita ni Sofia kay Mateo, natawa si Jovan at nataranta. Tumawa siya ng matagal at biglang natuklasan na walang sama-sama sa kanya, at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkailang. At bigla niyang napansin na ang grupo ni Mateo ay gumagamit ng kakaibang mga mata para tingnan siya. Hindi sinasadyang ikinagalit niya ito dahil sa kahihiyan. "Anong tinitingnan mo? Mali kaya ang sinabi ko?" Galit na sabi ni Jovan. Tama ang sinabi mo. Sige, dahil wala namang nangyari, may tamang tugma kayong dalawa sa kanya, nakangiting sabi ni Mateo. Tingnan mo dali. May kalaban na naman si Jovan na nakakalaban niya gamit ang gamot. Ano kaya ang klase ng kalaban na nakasalubong niya ngayon? Magugulo kaya sila o hindi? Paano nangyari iyon? Alchemy Venerable Realm, imposibleng may maging katapat niya. Kung hindi, paano siya mananalo ng 3,420 sunod-sunod na laban? May katuturan. Medyo mayabang ang batang ito, Jovan, pero ang lakas niya talaga. Kung patuloy na uunlad kasabay ng ganitong kalakaran, baka masira niya talaga ang record ni Matthew. Agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao ang labanan nina Jovan at Sofia tungkol sa pag-inom ng gamot. Gaya ng sinabi ni Jovan, napakalaki ng kanyang kasikatan sa Cloudmarsh City. Hindi rin naman pagmamayabang ang pagkakaroon ng 3,400 sa magkakasunod na laban ng panalo. Halos tuwing nakikipaglaban siya gamit ang gamot, punong-puno ang bahay. Higit sa lahat, nasiyahan si Jovan sa ganitong uri ng maraming bituin na nakapalibot sa buwan. Medyo wala pa ring tiwala si Sofia. Tutal, napakakaunti naman ang pagkakataon niyang makipagkompetensya sa isang tao. Kahit alam niyang napakagaling ni Mateo, hindi siya sigurado kung natutunan ba talaga niya ang tunay na kahulugan ng pill refinement ni Mateo o hindi. Noong nasa Crimson Afterglow Holy Land, minsan nang gumawa ng paraan si Sofia para magbigay ng lektura sa isang grupo ng mga alchemy ancestors. Ngunit noong panahong iyon, nakikipagkompetensya lamang sila sa pagkontrol ng apoy. Bagamat ang mga pill battle ay isang minsanang komprehensibong pagsubok sa mga kasanayan sa alchemy, ibang-iba ito sa pagkontrol ng apoy. Bukod pa rito, napakalakas din ng kalaban niya. Naunawaan ni Jovan ang kawalan ng katiyakan ni Sofia at nakangiting sinabi, "Diyos ko, huwag kang mag-alala. Dahil magiging kasama ko na si Dao, ituturo ko sa iyo ang tunay na kahusayan ng mga kasanayan sa alchemy." Nandilim ang mukha ni Sofia, at seryosong sinabi niya, "Huwag kang lalabas at magpanggap na parang palabas gamit ang iyong katamtamang husay. Kapag natalo ka ng binibining ito, luluhod ka at magmamakaawa sa akin na tanggapin kita bilang isang disipulo." Ayon sa kasunduan nila, kung mananalo si Jovan, si Sofia ang magiging kasama niya sa Dao. Kung mananalo si Sofia, luluhod si Jovan at tatawagin ang Panginoon ng 3 beses. Ang mga labanan gamit ang Pildores sa Cloudmarsh City ay pinangunahan ng City Lord Manor. Ang mga labanan gamit ang Pildores sa pagitan ng mga Alchemy Venerable ay pangungunahan ng mga Alchemy Emperor na may paunang ranggo. Isang Alchemy Emperor ang umakyat sa entablado at dahan-daang nagsalita, "Ayon sa napagkasunduan ninyong dalawa, ang medicinal pill na pinili ng inyong pill battle ay ang Emerald Sea True Water Pill. Ang pill na ito ay isang water attribute high-grade tier 8 medicinal pill. Ang may mas mataas na grado ang mananalo. Simulan na ngayon. Medyo mataas ang kahirapan sa pagpino ng Emerald Sea True Water Pill na ito. Hindi ito kayang pinoy ng mga ordinaryong eksperto sa alchemy. Pero para kay Jovan, hindi naman ito ganoon kahirap na bagay. Gamit ang kanyang lakas sa pagpino ng Emerald Sea True Water Pill, mayroong 80% na katiyakan na mapino niya ang isang mataas na kalidad na pill.
Kung maganda ang kanyang swerte, kaya pa niyang pinuhin ang isang transcendent na grado. Habang si Sofia ay isa lamang middle rank alchemy venerable. Kahit na ang kanyang lakas ay mas matindi pa sa langit, ang kakayahang magpino ng isang kumpletong medicinal pill ay mahusay na. Ang labanang ito gamit ang Pildores ay isang kompetisyon na imposibleng matalo kay Jovan. May balak din siyang magpasikat. Matapos makuha at pinuhin ang embryo na panggamot, pinaghiwalay ni Jovan ang kanyang dalawang palad. Ang isang kamay ay naglabas ng isang dragon na apoy habang ang isa naman ay naglabas ng isang tigreng apoy. Isang dragon at tigre ang nagsimulang magtaas ng temperatura ng koaling panggamot sa ilalim ng kanyang patnubay. Tigre na nakayuko, dragon na nakakulong. Isa itong napakalalim na fire control art. Talagang walang kahirap-hirap itong ginamit ni Jovan. Ang kanyang 3,000 over na sunod-sunod na panalo ay hindi nga lang basta-basta. Tingnan mo yang babaeng yan, anong fire control ang art yan? Hahaha, akala ba niya nagsisindi siya ng apoy para magluto? Yung tipong mababang klase ng fire control ang art, sigurado siyang kaya nitong pagandahin ang mga medicinal pills. Pero ang 2 taong pumasok sa isang pill refining state ay hindi na naririnig ang mga komento ng mga tagalabas. Hindi dapat tingnan kung gaano kamayabang si Jovan. Ang kanyang kakayahan sa alchemy ay hindi naman talaga isang reputasyon na hindi nararapat. Hindi talaga sapat na tingnan ang mga ordinaryong kagalang-galang na tao sa alchemy. Nang makita ni Chen Ao ang antas ng fire control art ni Sofia, hindi na rin niya mapigil ang tumingin at sabihin, "My Lord, Sofia, mukhang medyo kinakabahan pa rin ang batang babaeng iyon. Ganitong klaseng fire control skill, paano nito mapapanalo ang kabilang panig? My Lord, kahit na parang Diyos ang alchemy daw mo, hindi naman talaga ikaw siya." Pero walang pakialam na sinabi ni Mateo, "Matandang Ao, huwag kang mag-alala. Manood ka lang, at malalaman mo." Si Sofia, kaya pa rin naman siyang patahimikin ng babaeng ito sa mga mahahalagang sandali. Hindi napigilan ni Chen Ao at ng iba pa ang hindi makapagsalita. Kinakabahan na siya hanggang sa hindi na niya makontrol ang apoy, kaya pa ba niyang manatiling kalmado? Aling matang nakasaksi na pinapanatili niya ang kanyang sarili na kalmado. Sa oras na ito, biglang umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na hiyawan mula sa karamihan. Tingnan mo nga ang koaling panggamot ng babaeng yan. Ito. Paano ito nangyari? Kumikinang at napakalinaw. Ang koaling panggamot ay naging kumikinang at napakalinaw. Ito. Ang fire control ang art na ginamit ng dalagang ito kaya ang maalamat na silent offering. Ito ang fire control ang art na ginamit ni Lord Matthew noong nakikipagkompetensya sa alchemy noon. Noon, si Lord Matthew ay umasa sa napakapangit na sining na ito sa pagkontrol ng apoy at humanga sa napakaraming tao, dahilan para humanga ang napakaraming henyo. Hindi ko inakalang pagkatapos ng 300 taon, ang sining na ito sa pagkontrol ng apoy na silent offering ay muling lumitaw. Para sa kapakanan ng kawalang kinikilingan, ang mga koaling panggamot na ginamit ng magkabilang panig ay ang pinakakaraniwang tier 8 na mga koaling panggamot lamang. Ang mga kinakailangan ng ganitong uri ng ordinaryong tier 8 medicinal cauldron para sa fire control ang art ay napakataas. Ang isang sandali ng kapabayaan ay makakaapekto sa buong pagpipino ng medicinal pill. Samantala, sa panahong ito, ang koaling panggamot ni Sofia ay naging kumikinang at naging malakristal, na parang isang tile na may salamin. Ito ang tanda ng pagtanggap ng pantay na pamamahagi ng init. Tanging kapag ang sining sa pagkontrol ng apoy ay umabot sa napakataas na antas ay saka lamang maaapektuhan ng ganito kalawak ang kalderong panggamot. Pero kanina lang, pinagtatawanan pa rin ng lahat ang fire control ni Sofia na parang nagpapaalab ng apoy para magluto. Ang ganitong eksena ay halos kapareho ng 300 taon na ang nakalilipas. Nang bumalik sa kanilang katinoan ang lahat, saka lamang nila naalala ang eksena kung saan nagwawala si Lord Matthew sa lahat ng 4 na direksyon sa Cloudmarsh City 300 taon na ang nakalilipas. Ang sining sa pagkontrol ng apoy ay tiyak na silent offering. Nang halos mawala ng hininga ang lahat, umiling si Mateo at sinabing, "Kulang pa rin ako sa antas ng kasanayan. Halos hindi ko lang naamoy ang medicinal cauldron para maging kumikinang at malinaw." Mukhang superior grade din ang pill refinement sa pagkakataong ito. Brendan,
Kapag bumalik ang senior apprentice mong sister, sabihin mo sa kanya na kailangan pa ring magsanay ng karagdagang 50,000 beses ang silent offering. Kalmado ang ekspresyon ni Renden habang tumatango, opo, guro. Nagpalitan ng tingin sina Chen Ao at ang iba pa, naisip nila sa kanilang sarili na medyo nakakatakot din pala ang Panginoong ito, di ba? Ikaw ang numero unong tao sa loob ng 100,000 taon, ngunit ang iba ay hindi. Napukaw na nito ang sigaw ng lahat, ngunit pinapractice mo pa siya ng 50,000 beses nang bumalik siya. Mayroon bang ganitong pagtuturo sa mga disipulo? Pero sa totoo lang, ganito talaga ang itinuro ni Mateo sa mga disipulo. Sa pananaw ni Mateo, ang mga refining pills ay walang shortcut na pinag-uusapan. Kung walang milyon-milyong paulit-ulit at nakakabagot na pagsasanay, imposibleng tunay na maabot ang mas mataas na antas. Huwag mong tingnan kung paano karaniwang kumikilos ng mapang-asar at maingay sina Sofia at Rendan. Ang mga paghihirap na kanilang tiniis sa loob ng 12 taon na ito, tanging si Mateo lamang ang nakakaalam. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.